Hoy, hindi ba yon ang kay Mr. Carter na panganay na anak na babae, Evelyn? Narinig ko siya ay pinalaya sa pamilya. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta? Tatay, Huwag mo akong tawaging tatay. Ang aming pamilya Carter ay matagal nang itinakwil ka. Huwag mo akong tawaging tatay. Ang pamilya Carter, wala nang lugar para sa iyo. Walang utang na loob na anak. Bakit ka pa nag-abalang pumunta? tatay, nagpunta ako para bumati sa iyong kaarawan. Ang arrangement na ginawa ko ngayon, nasiyahan ka ba sa ginintuang bulwagan? Evelyn, anong ibig mong sabihin? Ang ginintuang bulwagan ay walang kinalaman sa iyo. Oo, Evelyn. Huwag mong sabihin ang ginintuang bulwagang ito at ang pagdiriwang kanina ay ikaw lahat ang nag-ayos? Susan, pamilya tayo, hindi na kailangang mag-usap na parang estranghero. Hindi mahalaga kung sino ang nag-ayos, basta't masaya si tatay. Tigilan mo ang pagpapanggap na iyan. Anong ibig mong sabihin na pamilya tayo? Hindi na kailangang mag-usap na parang estranghero? Akala ng mga tao ikaw ang may gawa ng lahat. Tatay, tingnan mo siya. Walang utang na loob na anak. Sinisira mo ang araw ko sa pagdating mo pa lang. Tingnan mo ang mga nakababata mong kapatid. Ang dami nilang ginawa para sa aking birthday gift. Ikaw? Tatay, syempre may inihanda rin ako para sa iyo. Kukunin ko para sa iyo. Hoy, Evelyn. Ito ba ang inihanda mong regalo para kay tatay? Hindi ka man lang nahihiya sa kapal ng mukha mo. Pero kami, oo. Tama! Dala mo ang regalo sa plastic bag? Ano? Balak mo bang iuwi ang mga tira sa bag na iyan? Syempre hindi. May maayos itong balot. Akala ko masyadong magarbo kaya tinanggal ko. Ipapakita ko sa iyo. Hoy. Huwag mong ilabas iyan. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang laman niyan? Tatay, may darating tayong mga VIP na panauhin mamaya. Kung nandito si Evelyn, nasa panganib ang reputasyon ng pamilya Carter. Oo, tatay. Hindi ba halata na si Evelyn? Ay sinusubukan tayong pahiyain sa harap ng mga kamag-anak? Tumatanda ka na. Tingnan mo ang mga nakababata mong kapatid. At tingnan mo ang sarili mo. Kailan mo ba ako ipagmamalaki? Kahihiyan ka. Ayaw ka namin dito ngayon. Umalis ka na lang. Tatay! Tatay! Kahit lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, hindi pa ba sapat para makuha ang iyong pagtanggap? Evelyn. Nandito ka na. Nanay, ano ang problema? Si tatay mo ba nagagalit na naman? Ngayon ay 70 kaarawan ng tatay mo? Bilang panganay na ate, kailangan mong maging mas mapagpasensya. Kung tutuusin, ang pagkakasundo ay nagdudulot ng yaman. Nanay, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Bakit ikaw lang ang bumalik? Nasaan ang mga bata? Papunta na sila. Mabuti. Halika, sumama ka kay nanay sa loob. Ito ba ang upuan mo? Paano ka nakaupo dito? Oo, Evelyn. Nagdala ka ng plastic bag para makikain ng libre. Iyan ay isang bagay. Pero ito ba ang lugar na dapat mong upuan? Sinabi ko kay Evelyn na umupo dito. Kahit na ano, siya ang panganay mong ate. Huwag kang maingay. Halika rito, Evelyn. Ihulog mo ang gamit mo at umupo. Tatay, Pinapasok ka ng nanay mo at may lakas ka pa ng loob na umupo dito? Alam mo ba kung sino ang darating ngayong araw? Susan, Robert, kahapon, si VP Evans sinabi sa telepono na ang chairwoman ng Radiance Group ay dadalo rin ng personal. Mamaya, kailangan kayong lahat na mag-ingat sa inyong mga asal. Ano? Totoo ba iyan? Ang chairwoman ng Radiance Group ay darating para ipagdiwang ang kaarawan mo. Simula ngayon sa probinsya, maglalakad tayo ng mayabang. Sigurado, hindi ko naisip na ang chairwoman ng Radiance ay darating ng personal. Siya ang pinakamayamang babaeng negosyante sa buong probinsya. Kaming mga mayayamang asawa ay karaniwan hindi man lang siya makita. Imposible dyan! Narinig mo ba ako? May paparating tayong VIP na panauhin ngayon. Umalis ka sa harapan ko ngayon. tatay, kahit may VIP na panauhin, ang aking mga kapatid ay nakaupo lahat dito. Bakit hindi ako? Ang iyong kapatid na babae ay na-promote bilang punong doktor ng Central Hospital. Siya ay may magandang kinabukasan. Ang iyong kapatid na lalaki ay ngayon isang nakatataas na ehekutibo sa isang Fortune 500 company. Kumikita ng $1,000,000 sa isang taon. Paano mo naman kinukumpara ang sarili mo? Teka, Evelyn, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa amin. Ang katotohanang nagtatrabaho ka bilang janitor sa hotel ay kumalat na sa lahat ng mga taga-probinsya. Buti nga si tatay pinapasok ka ngayon. Paano mo nasagot siya? Tama. Kahit maging janitor ka habang buhay, hindi ka dadalo sa isang magarbong piging na ganito. Ano pa bang gusto mo? Ano ba ang sinasabi mo? Tatay, sa iyong paningin, kung sino ang mas malaki ang kita, ay dapat nakaupo sa harap. Oo, ano ngayon? Huwag mong kalimutan,
Noong kayo ni nanay ay sobrang busy, naghirap akong palakihin ang ating mga kapatid. Noong kapos ang pera, huminto ako sa pag-aaral upang magtrabaho at ipagpatuloy sila sa pag-aaral. At ngayon, wala na akong karapatan umupo sa mesang ito at kumain? Tama yan. Ikaw ang may kasalanan. Wala kang kwenta. Mas mabuting lumayas ka na rito. Huwag ka nang magpakita pa. Gusto mo akong umalis? Alam mo ba kung sino ang nagplano ng iyong birthday banquet? Ha? Alam mo ba kung sino ang sinabi ni VP Evans na darating upang ipagdiwang ang iyong kaarawan? Evelyn, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi mo ba sinasabi na ikaw ang nag-ayos ng birthday banquet ni tatay, di ba? Tama, ang birthday banquet ngayon ay talagang inayos ko. Gusto ko lang magkaroon ng ating pamilya ng magandang pagsasama-sama. Pagkatapos ng lahat, ang pasayahin sina nanay at tatay ay mas mahalaga kaysa sa ano paman. Sige, Evelyn, hanggang kailan ka magpapanggap? Hindi mo ba sasabihin na ikaw ang chairwoman ng Radiance Group? Di ba? Oo, ang Radiance Group ay talagang kumpanya ko. Pinatawag ko si VP Evans kay tatay. Hindi ka pa nga nakaupo, lasing ka na. Alam ng lahat na ang birthday banquet ni tatay ay ginanap dito dahil sa impluensya ng asawa ko. Ano ang sinabi mo? Anong kinalaman ni Richard dito? Evelyn, puno ba ng semento ang utak mo? Nagamit namin ang Golden Hall na ito dahil sa pagpapahalaga sa akin ng Morningstar Group. Kung hindi na-promote ang ating Richard bilang manager ng departamento sa grupo ng bituin sa umaga, makakapagdaos kaya ang pamilya natin ng birthday banquet sa ganito karangyang lugar? Akala mo ba lahat ito ay dahil na-promote si Richard? O ano, dahil sa iyo? Evelyn, isang bagay ang pagiging mahirap, pero kailangan mo bang magpanggap sa harap ng lahat sa pagsasabi ng ganoong kalaking kasinungalingan? Hindi ka ba napapagod? Tama si Robert. Ang pagiging mahirap ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang pagiging mahirap at walang ambisyon. Evelyn, kung patuloy kang nagsasalita ng walang katuturan dito, hindi ako magiging mabait sa iyo. Evelyn, alam ni nanay na hindi madali para sa iyo sa labas mag-isa sa lahat ng mga taon na ito. Ngunit hindi mo dapat magkwento ng mga hindi ka panipaniwala sa harap ng maraming tao. Evelyn, natatakot si nanay na mapahiya ka. Nanay, ang hotel na ito talaga ay pag-aari ko. Hindi nila ako pinaniniwalaan. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Tama na. Evelyn, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang iyong ugali ng paggawa ng mga kwento ay hindi nagbago kahit kaunti. Paano magkakaroon ang ating pamilya ng isang walang hiyang munting mahal? Ako. Tatay, Lumabas ka. Ikaw, hindi mo ba gusto lang magpalibre ng pagkain dito? Sige, ngunit ngayon pumunta ka at linisin ang lugar. Huwag mo akong hayaang makita ka ulit. ano ang sinabi mo? Gusto mo akong maglinis? Tatay, dumating ako ngayon taos-puso upang magbigay galang sa iyo. Sa palagay ko, sinadya mong dumating upang mapahiya ako. Ano ang mali sa pagpapalinis sa iyo? Hindi ka ba isang tagapaglinis lang? Gagawin mo ba o hindi? Kung hindi, lumabas ka ngayon din. Oh, tumigil na kayo sa pagtatalo. Lahat. Hindi madali para sa ating pamilya na magsama-sama. Lahat kayo umupo at kumain. Ako na ang maglilinis. Nanay, matanda ka na. Paano ko hahayaan na ikaw ang gumawa ng gawaing ito? Ako na lang ang pumunta. Hoy Liam, anong meron? Nanay, Nanay, nagsimula na ba ang handaan ng kaarawan ni Lolo? Walang nanggugulo sa iyo, di ba? nanay, nagsimula na ba ang birthday banquet ni Lolo? Wala namang nangaapi sa iyo, di ba? Wala namang nangaapi kay nanay. Pamilya naman tayo. Mabuti naman. Nagkita na ako sina Chloe at Stella. Pupunta na kami sa banquet. Sige, mag-ingat kayo sa daan. Evelyn! Evelyn! Evelyn, magpahinga ka muna. Simula ngayon, ang gawaing ganito, kaming dalawa ang kayang gawin. Tama, Evelyn. Nakaipon ka na ng sapat para sa tuition naming sa kolehiyo. Sabi ni tatay, ikaw ang dakilang bayani ng aming pamilya. Kapag kumikita na ako, bibilhan kita ng malaking bahay. Tapos bibilhan kita ng kotse. Evelyn, kahit saan mo gustong pumunta, ihahatid ka namin doon. Naririnig ko yan. Kahit gaano kahirap ang trabaho ko, sulit na sulit. Evelyn, bilisan mo. Kunin mo ito. Nanay, ano ito? Ito ang kuwintas na ibinigay ng kapatid mong si Susan sa akin noong nakaraang taon. Maya-maya, ibigay mo sa iyong tatay at humingi ka ng tawad sa kanya. Baka kung masaya siya, hindi na siya magagalit sa iyo. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo sa kanya. Okay? Hindi na kailangan, nanay. May dala akong regalo para kay tatay. Ito ay isang bagay na iniipon ko ng mga taon.
isang piling medicinal liquor. Nakikita mo, Evelyn, itong bagay, hayaan mo si nanay na itago para sa iyo. Huwag mo nang ilabas. Alam ni nanay na matigas ang iyong loob, ngunit hindi tayo maaaring magsinungaling sa harap ng maraming tao. Nanay, nagkakamali ka. Hindi ako nagsisinungaling. Ang regalo ko ay tiyak na hindi mas masahol kaysa sa mga regalo ng aking mga nakababatang kapatid. Huwag kang mag-alala. Bilisan mo, ilagay mo ito bilang regalo ni Evelyn. Ma'am, parang hindi ito tama, di ba? Wala na akong pakialam doon ngayon. Isulat mo na lang. Robert, ano ang tinitingnan mo? Susan, tingnan mo, hindi ba iyon ang kwintas na ibinigay mo kay nanay noong nakaraang taon? Ilalagay iyon ni nanay, bilang regalo ni Evelyn, parang regalo ni Evelyn, sa kaarawan, para kay tatay. Ano? Napaka-unfair ni nanay. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Nanay, anong ibig mong sabihin? Ibinigay ko ito sa'yo bilang regalo. Kahit hindi mo gusto, hindi mo basta maibibigay kay Evelyn para pumorma siya. Oo, nanay. Hindi ba ito medyo masyadong may kinikilingan? Pababain ninyo ang boses. Sa gitna ng magkakapatid, hindi dapat magbilangan ng ganoon kalinaw. Bukod dito, si Evelyn ay lagi namang nag-aalaga sa inyo. Bakit hindi siya tulungan ngayon? Sige? Hindi pwede. Kung gusto niyang sumikat sa harap ni tatay, gastusin niya ang sarili niyang pera. Gamit ang gamit natin para magyabang. Hindi namin papayagan iyon. Anong ingay na ito? Tatay, nandito ka na sa wakas. Tingnan mo, walang dala si Evelyn. Sige, pero ipinapasa niya ang regalo ko na parang kanya. Kailangan mo akong ipagtanggol. Anong kalokohan ito? Nasaan ang pilyong iyon? Evelyn, halika rito ngayon din. Tatay, tumawag ka? Evelyn, tingnan mo ang ginawa mo. Anong nagawa ko? Ayaw mo pa ring aminin? Paano ako, George Carter, nakaalaga ng isang walang hiya na anak? Ako, George, kumalma ka. Kasalanan ko ang lahat. Kusa akong kumilos, kinuha ko ang regalong ibinigay ni Susan sa akin, at sinabing regalo iyon ni Evelyn para sa iyo. Kasalanan ko ang lahat. Nanay, sinabi ko sa iyo, ang regalo ko ay hindi mas masama kaysa sa mga nakababatang kapatid. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Anong sinabi mo? Ang regalo mo ay hindi mas masama kaysa sa amin? Kumamit ka ng plastic bag para magdala ng regalo kay tatay? Nakita ng lahat. Akala mo ba hindi pa tayo napahiya ng sapat? Tatay, magtiwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Ito ay isang bagay na pinatanda ko ng ilang taon. Isang piling herbal na alak. Hindi ka naniniwala? Tignan mo. Lahat, tingnan ninyo. Ito ay gawa mula sa mga pambihirang halamang bundok na may mataas na grado at mga premium na botanical. Isang ultra-premium, napakahalagang gamot na alak. Paano ito mas mababa kaysa sa mga regalong dala mo? Evelyn, nagbibiro ka ba? Itong bagay na ito walang kahit anong tatak. At tinatawag mo pa itong ultra-premium na gamot na alak? At paulit-ulit mong sinasabi na ikaw mismo ang nag-host ng bangkete at nag-aangkin na ikaw ay ang chairwoman ng Radiance Group? Lahat, kayo ang humatol. Ang chairwoman ba ng Radiance Group magbibigay ng ganoong murang basura? Hindi ka panipaniwala talaga. Nag-aangkin na ang chairwoman ng hotel, at pagkatapos ay nagdala ng bagay na ito bilang regalo sa kaarawan. Alam mo ang sabi nila, ang kahirapan ay nagdudulot ng mababang ambisyon. Ang isang tulad niya ay kayang gumawa ng ganito. Walang sorpresa doon. Mr. Carter, ang iyong anak na babae ang nagbigay ng alak na ito. Hindi namin magagalaw iyon. Oo, itong walang sertipikasyong basura. Ayaw nating may magkasakit mula dito. pasensya na, lahat. Kasalanan ko. Nabigo akong palakihin ng maayos ang aking anak na babae. Pasensya na, kailangan ninyong makita ito. Tatay, hindi ganoon. Itong alak. Sinusubukan mo bang galitin ako? Evelyn, okay ka lang ba? George, bakit mo siya sinasaktan? Masyado akong maluwag sa kanya. Tingnan mo siya nagsasabi ng walang katuturan sa harap ng lahat. Nagdala siya ng kahihiyan sa pamilya Carter. Tatay, sinaktan mo talaga ako. Hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan? Naniniwalaan ka? Ano ang ginawa mo para maniwala ako sa iyo? Dinala mo itong walang marka, basura, mula sa palengke, para sa aking kaarawan. Sinusubukan mo bang sumpain ako sa maagang kamatayan? Tatay, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng alak na ito? Ano, Evelyn? Tinapon ni tatay ang iyong alak. At ngayon makikipagtalo ka kay tatay tungkol sa halaga? Ang murang basurang dala mo ay hindi maaaring malaki ang halaga. Murang basura? Pinatawag mong murang basura ang ibinigay ko? Sige, dumating kayo sa Golden Hall para sa bangkete ng kaarawan dahil natanggap ninyo ang abiso mula kay VP Evans. Tama? Tawagan ko si VP Evans ngayon din. Sabihin niya sa inyong lahat kung magkano ang halaga ng alak na ito. Tinatawagan ang chairwoman. Bakit hindi ako makakonect? Sana talaga, walang mangyaring masama. Kumusta?
Manager Hayes, iwanan ang lahat at pumunta sa birthday banquet ngayon. Kung may mangyari sa chairwoman, sibakin ka. Na-promote lang ako bilang lobby manager 1 linggo pa lang ang nakalipas, hindi ko pa nakikita ang chairwoman. Ngayon na ang pagkakataon ko. Tipunin ang mga tauhan. Sino man ang manggulo sa chairwoman ngayong araw, babalatan natin sila ng buhay. Opo, Evelyn, tapos ka na ba sa drama mo? Hindi mo naman talaga iniisip na ikaw ang chairwoman ng hotel, di ba? At tinawagan mo talaga si VP Evans? Sino ang niloloko mo? Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang. Ibibigay ko sa'yo. Sapat na ba ang 500 piso? Sapat na ba ang 2,000 piso? Susan, Robert, kumita ako ng maraming pera sa nakaraang ilang araw. Kunin mo, 5 piso, 10 piso, at eto ang 50 piso. Kunin mo lahat. Salamat, Evelyn. Sa hinaharap, kami ni Robert ay babayaran ka namin ng mabuti. Anong ibig mong sabihin? Sa iyong paningin, ako ba ngayon ay narito para mangikil ng pera? Para saan ka pa darating? Evelyn, mayroong 2,000 piso sa sahig. Kahit magtrabaho ka mula umaga hanggang gabi, nagwawalis ng sahig buong araw, hindi ka man lang kumikita ng 200 piso. Bakit hindi mo na lang pulutin? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Oo nga, Evelyn. Pulutin mo na lang ang pera. Alam ng lahat na hindi ka mayaman. Walang tatawa sa iyo. Eksakto. Pulutin mo na ang pera at tigilan mo na ang pag-arte. Evelyn, pa rin, ito ay pera mula sa iyong kapatid na lalaki para sa iyo. Huwag kang matigas ang ulo. Kung hindi mo ito pupulutin ito ni nanay para sa iyo. Nanay, anong ginagawa mo? Wala akong pakialam sa perang ito. Dumating ako ngayon ng taos-puso para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Hindi ako narito para mamalimos. Hindi namin pupulutin ang perang ito. Mr. Carter, ang iyong anak ay may matigas na loob. Sa dami ng perang ito, hindi man lang niya tiningnan. Oo, matapang ang anak mo. Dapat ipagmalaki mo siya. Walang utang na loob na anak. Sinusubukan mo bang patayin ako? Lumabas ka. Umalis ka na. Tatay, sinabi mong umalis ako. Taos-puso kong inayos ang engranding birthday banquet na ito para sa iyo. At sinasabi mong umalis ako? Wala ka ng pag-asa. Kahit ngayon sinasabi mo pa rin na ikaw ang nag-ayos ng banquet na ito? Paano ako magkakaroon ng anak na napakawalang hiya? bilis, bilis, bilis. Kung sino man ang maglakas loob na manggulo sa chairwoman, tayo lahat ay mapapahamak. Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Ito, hindi ba ito ang medisinal na alak na inimbak ng ating chairwoman ng mahigit 1 dekada? Sino ang gumawa nito? Pwede ko bang malaman kung sino ka? Ito ang bagong promote naming tagapamahala ng Bulwagan, tagapamahala Hayes. Siya ang kanang kamay ni VP Evans. Ano? Ikaw si tagapamahala Hayes? Pasensya na, hindi ko alam. Sino sa inyo ang nakabasag ng alak na ito? Humakbang pasulong. Ano ang problema, tagapamahala Hayes? Mahal ba ang alak na ito? Ito ay gawa sa piling bihirang mga halamang bundok at premium na botanicals, ginawang ultra-premium na walang katumbas na alak. Iisa lang itong bote sa buong mundo. Sa opisina ng ating chairwoman, inimbak ito ng mahigit 10 taon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na basagin ang alak na ito? Tagapamahala Hayes, nagkakamali ka ba? Ito ang pinadala ni Evelyn, basura, galing sa flea market. Paano naman ito magiging inimbak na alak ng iyong chairwoman? Oo, tagapamahala Hayes. Si Evelyn ay isang janitor. Ang alak na dala niya ay siguradong peke. Bakit hindi mo subukang suminghot ulit? Wala kang alam. Simula noong na-promote ako bilang tagapamahala ng Bulwagan, nakapunta na ako sa opisina ng chairwoman ng ilang beses. Ang inimbak na medisinal na alak ay may eksaktong ganitong amoy. Paano ako magkakamali? Imposible yan. Kung ito talaga ay inimbak na alak ng chairwoman, paano nakuha iyon ni Evelyn? Posible bang si Evelyn ay tama sa lahat ng sinabi niya? Siya ang chairwoman ng Radiance Group? Ano ang sinabi mo, chairwoman ng ating hotel? Nasaan siya? Ikaw? Bakit ka narito? Ano-anong ginagawa mo dito? Tagapamahala Hayes, tamang-tama ang timing. Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Mr. Smith, hindi ko inaasahan na makasalubong ka rito. Bakit hindi mo ipinaalam sa akin na darating ka? Lalabas sana ako para salubungin ka. Richard, narinig ko na promote ka lang bilang tagapamahala ng kagawaran sa Morningstar Grupo. Binabati kita. David, nililibot mo ako. So nagtatrabaho ka sa Radiance Group. Perpekto. May tao dito na nagpapanggap na chairwoman mo. Hindi natin siya basta-basta pakakawalan. Si VP Evans ay espesipikong nag-utos na walang anuman ang dapat mangyari na makakasama sa chairwoman. Sino ang impostor na nagpapanggap na chairwoman? Siya iyon. Evelyn?
Kaya pala nasa rito ang premium herbal liquor ng chairwoman ay narito. Kaya ikaw pala ang nagnakaw. Ano ang sinabi mo? David Hayes, hindi mo ba alam kung sino ako? Siyempre kilala kita. Hindi ka ba nating janitor sa hotel? Nagwawalis ka ng sahig at mabagal ka na nga. Pero pumunta ka rito para mag-away ngayong araw, baliw ka ba? Narinig ng lahat iyan, di ba? Janitor lang ang kapatid ko. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa kanya ngayong araw. Kailangan lang talaga niyang magpasikat sa harap ng lahat. Evelyn, ano ang pakiramdam na mahuli? Hindi gaanong maganda, di ba? Kung ako sa iyo, gagapang ako sa butas. Nakakahiya. Oo, Evelyn, hindi lang ikaw ang nagpanggap na chairwoman, kundi ninakaw mo rin ang premium herbal liquor niya. Nahihiya kami para sa iyo. Ikaw. Sobra ka na, David Hayes. Ang dokumento para sa iyong promosyon bilang tagapamahala ng lobby ay pinirmahan ko. Kung hindi ka naniniwala, ilabas mo at suriin. Tingnan mo kung may pangalan ko doon. Sige, papakainin kita ng iyong mga salita ngayong araw. Dalhin mo ang aking briefcase. David, ano to? Anong nangyayari? Nasaan ang pirma ng chairwoman? 5. David? Tama? Bakit nasira ng tubig iyon? Ngayon, naalala ko. Evelyn, ikaw walang kwenta, problema kang babae. Ikaw ang may kasalanan nito. Ako. Pasensya na, pasensya na. Bulag ka ba o ano? Umalis ka. Evelyn, sadyang sinira mo ang pirma ng chairwoman. At ngayon nandito ka nagpapanggap na chairwoman, maniniwala ka man o hindi, tatanggalin na kita ngayon din. Tatanggalin mo ako? David Hayes, itinaas ka bilang tagapamahala ng lobby. 1 buwan pa lang ang nakalipas. Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na tanggalin ang isang empleyado? Ngayon ang chairwoman at parehong wala si VP Evans. Ako ang namamahala sa buong hotel na ito. Tatanggalin ko kung sino man ang gusto ko. May tao. Kunin mo ang impormasyon ni Evelyn ng empleyado ngayon na. Tagapamahala Hayes, ayon sa mga regulasyon ng kumpanya, wala kang pahintulot na tingnan ang impormasyon ni Evelyn. Walang autoridad? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa iyong kasalukuyang posisyon, mayroon ka lamang autoridad na mag-imbestiga sa mga miyembro na mas mababa sa antas ng board. Ano? Kaya si Evelyn ay miyembro ng board. Ikaw ba talaga ang chairwoman? Manager Hayes, nagbibiro ka siguro. Paano naging si Evelyn ang inyong chairwoman? oo, si Evelyn ay janitor lang. Mali yata ang iyong tao. Pero talagang hindi ko makita ang impormasyon niya. Ibig sabihin miyembro siya ng board of directors ng Radiance Group. 7 miyembro ang board sa kabuuan. Napuntahan ko na ang lahat ng iba. Kung siya talaga ang chairwoman, lahat ay may saysay. Ma, Naniniwala ka na ba sa sinabi ko? ito. Chairwoman, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Sana ay huwag mo itong ipagtanim. Sandali lang, Manager Hayes, dahil hindi mo makita ang impormasyon niya, posible ba na hindi siya empleyado ng inyong hotel? Anong ibig mong sabihin, Richard? Sa pananaw ko, hindi mo makita ang impormasyon niya dahil ang kontrata niya ay wala sa inyong kumpanya talaga. Ibig mong sabihin siya ang janitor ng hotel natin na outsourced. Tama, alamin mo sa sarili mo, baka hindi mo man lang mahanap ang kontrata niya. Evelyn, ang iyong mga kasinungalingan ay malapit ng mabuyo. Magpapatuloy ka pa ba sa pag-arte? Tama. Evelyn, kung aamin ka ngayong nagsisinungaling ka, hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, kapag nailantad ka namin, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Ilantad ako? Gusto ko sanang makita kung paano ninyo ako ilalantad. Ikaw, pumunta ka sa departamento ng housekeeping at tingnan kung mayroon kontrata ni Evelyn. Kung wala, sisibakin ko siya kaagad. Opo, Ginoo. Ang telepono ng chairwoman ay hindi pa rin maaabot. May nangyari siguro sa birthday banquet. Bilisan mo. Oo. Kumusta? Nahanap mo ba ang kontrata ni Evelyn? Manager Hayes, ang kagawaran ng housekeeping ay hindi nakahanap ng kontrata ni Evelyn. Tatay, narinig mo ba yun? Si Evelyn ay isang malaking manloloko. Sa isang tulad niya sa birthday banquet mo, bakit hindi mo na lang siya paalisin? Tama, tatay. Kung mananatili si Evelyn, dadala siya ng hiya sa buong pamilya. Tatay, hindi ka na dapat mag-atubili. Ang chairwoman ay darating na anumang oras. Evelyn, ngayon, paulit-ulit mong sinubukan ang aking pasensya. Paano ako magkakaroon ng anak na kasing walang hiya mo? Sinasabi mong wala akong hiya? Bakit mas gusto mong magtiwala sa isang tagalabas kaysa maniwala sa sarili mong anak? Anong dahilan ang ibibigay mo para pagkatiwalaan kita? Isa kang janitor sa hotel, ngunit narito ka nagsasabing ikaw ang chairwoman. Puro kasinungalingan ka buong araw. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Naiintindihan ko. Mukhang ang pagkiling sa puso ng mga tao ay talagang isang malaking bundok na hindi kailanman maigagalaw. Dahil lang dati akong janitor,
Kailangan mong itanggi ang lahat ng aking pagsusumikap sa mga nakaraang taon, ganun ba? Evelyn, sa tingin ko sobra na ang iyong acting, di ba? At ngayon, nagpapakaapi ka pa? Alam mo bang ang pagpapanggap na chairwoman ay magdudulot ng gulo sa buong pamilya natin? Ha? Tama na. Tigilan mo na ang pagpapahirap kay tatay, okay? Bilisan mo at kunin mo na yung basura mong telepono. Ito. Anong problema? Anong nangyari? Tatay. Missed call galing kay VP Evans. Ano? Sandali. Sa phone ni Evelyn. Paano nagkaroon ng numero ni VP Evans ang phone niya? Imposible. Tagalinis lang siya. Bakit personal na tatawag si VP Evans sa kanya? Isang tagalinis? Akala mo pa rin ba na tagalinis ako? Ang dahilan kung bakit hindi mo mahanap ang kontrata ko? Ay dahil itong hotel ay akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo bago ka maniwala? Posible bang si Evelyn ay ang tagapangulo ng Radiance Group? Sa akin, hindi mukhang peke. Kung tutuusin, ang numero ni VP Evans ay hindi basta-basta makukuha ng kung sino lang. Evelyn, totoo ba ang lahat ng sinabi mo ngayon? Nanay? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Mula noong bata ako, kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Naniniwala si nanay sa iyo, anak. Evelyn, pagkalipas ng maraming taon, sa wakas nagtagumpay ka na. Wala nang mang-aapi sa iyo. Masaya si nanay para sa iyo. Nanay? May numero siya ni VP Evans. Anong patunay yon? Baka Noong naglilinis siya. Sa opisina ni VP Evans, sinulyapan niya ito. Makatwiran yan. Baka tinatawan ni VP Evans para pagalitan siya. matapos ang lahat, hindi pa rin kayo naniniwala sa akin? Paano kami maniniwala sa iyo? Wala kang ipinakitang patunay. At ngayon gusto mo kaming tratuhin ka? Na parang tagapangulo? Imposible yan. Siya, kukunin ko ang patunay para sa inyo ngayon din. Pagsisisihan ninyo, to. Pasensya na. Ang numerong iyong diniyal ay busy. Mangyaring subukan muli mamaya. Anong nangyayari? Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Nakita mo ba yon? VP Evans ay hindi man lang sumasagot sa tawag niya. Tiyak na galit siya. At sinasabi pa niya na siya ang chairwoman. Nakakatawa yan. Mukhang tama tayo. Ang ugali ni Evelyn ngayon ay labis na ikinagalit ni VP Evans. Tatay, ano ang gagawin natin? Utos lang. Kumusta, Mr. Carter? VP Evans, bakit hindi tumatawag ang telepono ng nanay ko hindi natatawagan? May nangyari ba sa handaan? Huwag kang mag-alala, Mr. Carter. Papunta rin ako sa birthday handaan. Hindi ko papayagan na may mang-insulto sa chairwoman. Sige, salamat. Tiyakin mong protektahan ang kaligtasan ng nanay ko. Sige, Jinx. Ikaw talaga, isa kang Jinx. Una, nagpanggap kang chairwoman ng Radiance Group. At ngayon, iniinsulto mo si VP Evans. Napahiya mo ako, isang matanda na walan ng mukha. Susan, Robert, ilabas ninyo siya ngayon din. Hindi. Susan, Robert, ang ating pagtitipon ng pamilya hindi madali. Hindi ninyo pwedeng paalisin si Evelyn. Sa panahong ganito, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Alam mo ba kung sino ang iniinsulto niya? Oo, nanay. Tumabi ka na lang. Hindi natin kayang insultuhin ang chairwoman o si VP Evans. Paano kung hindi nila tayo payagan gamitin ang Golden Hall? Kung gayon, ang birthday handaan ni tatay mangyayari pa ba? Tama si Robert. Nanay, hindi mo siya pwedeng palaging alagaan ng bulag. Kailangan mong pumili ng tamang oras. Robert, ano ang ginagawa mo? Talaga ba akong palalayasin mo? Sinabi ni tatay na umalis, kaya umalis ka. Paano nangyari ito? Hindi ba tayo lahat pamilya? Lahat tumahimik. Si VP Evans ay tumawag sa akin. Ngayon, lubusan nating ilantad ang mga kasinungalingan ni Evelyn. Hoy, Manager Hayes! Anong nangyayari sa Golden Hall? Wala lang. Isang janitor lang mula sa ating hotel ay nanlalait sa chairwoman. Ano? Paano mo ito hinahawakan? Paano mo hinayaan na mangyari ito? Huwag mag-alala, VP Evans. Alam ko ang gagawin. Mabuti. Kung hindi maayos ang paghawak, Pananagutin kita. Pumunta ka na sa Golden Hall ngayon. Pumasok ka. Naintindihan ba ninyo lahat kanina? Galit na si VP Evans. Kung hindi natin maalis si Evelyn Carter na ito, lahat tayo masisibak ngayon. Evelyn Carter, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Aminin mong janitor ka. Tapos lumuhod ka at linisin ang sapatos ko.
Papalusutin ko na. Anong sabi mo? Gusto mo akong maglinis ng sapatos mo? Tama. Lahat ng janitor na nagtatrabaho sa hotel na ito ay kailangang maglinis ng sapatos ko. At ikaw ay walang eksepsyon. David Hayes, mabait akong na-promote ka sa lobby manager at ngayon binubuli mo ang sarili mong mga subordinate ng ganito? May konsensya ka ba? Sino ka ba? $1,500 bawat buwan para sa isang janitor. Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? $1,500 bawat buwan? Malinaw kong inutos na ang sahod ng janitor ay dapat hindi bababa sa $6,000 bawat buwan. Ang perang iyon ay inaagaw mo. Oh, akala ko hindi mo alam ang maraming insider info. Kung gayon, hindi na kita pwedeng payagan na manatili dito. Evelyn Carter, tatanungin kita sa huling pagkakataon, maglilinis ka ba ng sapatos na ito o hindi? Manager Hayes, maawa ka po. Ako na ang maglilinis ng sapatos para sa iyo, okay? Nanay, huwag. Bilang lobby manager ng hotel, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan at lantarang lumalabag sa mga regulasyon ng kumpanya. Hindi kita basta-basta pakakawalan. Hindi ako makapaniwala na sa puntong ito, matapang ka pa ring magsalita. Tingnan natin kung talagang matapang ka. Saktan siya. Tigil. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. VP Evans, ano ang nagdala sa iyo dito ng ganito kaaga? May isang tao dito na walang galang sa chairwoman. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon para sa iyo. Ganoon ba? Ang taong sinabi mo na nag-insulto sa chairwoman, nasaan sila? Siya iyon, at hindi lang siya narito nagpapanggap na chairwoman, kundi siya rin ay nag-iinsulto sa Regents Group. Kaya, ipinagtatanggol mo ang chairwoman at pinapanindigan ang katarungan? Tama iyan. Itong si Evelyn Carter, siya ay noong una isang janitor lang sa aming hotel, at ngayon, naglakas loob siyang walang galang sa chairwoman. Siyempre kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Kung tutuusin, tungkulin ko iyon. Tungkulin? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano talaga ang ibig sabihin ng tungkulin. VP Evans, patawarin mo ang aking kamangmangan. Ano ba talaga ang ginawa kong mali para magalit ka ng ganyan? VP Evans, mali ba ang taong sinaktan mo? Manager Hayes, ay pinagtatanggol ang reputasyon ng inyong hotel. Tama iyan. Si Evelyn Carter, ang unang nang insulto sa inyong hotel. Bakit hindi mo siya sinaktan? Siya ang dapat mamatay. Ang babaeng iyon. Ano ang sinabi mo? Sabi mo dapat siyang mamatay? Sa tingin ko ikaw ay may gustong mamatay. VP Evans, ba't mo kami pinapalo? Ano ba talaga ang ginawa naming mali? Ang pambubugbog ay sobrang mabuti para sa inyo. Alam mo ba kung sino siya? VP Evans, hindi ba siya ang janitor ng hotel? Anong maganda sa kanya? Janitor? Nakita mo ba siyang magwalis kahit isang beses para maniwala ka talagang janitor siya? E ano pa kaya siya? Naiintindihan ko, VP Evans, si Evelyn ay isang outsourced janitor walang tamang kontrata. Sa tingin mo masyado akong maluwag sa kanya. Di ba? Huwag kang mag-alala, sisibakin ko siya ngayon din at palalayasin. Sisibakin mo siya? Bulag yata ako para i-promote ang isang walang kwentang gaya mo bilang lobby manager. Bulag kang hayop ka. Manager Hayes, VP Evans, ano bang ginagawa mo? Si Evelyn nagpanggap na chairwoman mo at wala ka sa hotel. Si Manager Hayes ay ginawa ito para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko? Tae, kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Ano bang pinagsasabi mo? Tinuturuan natin ng leksyon ang mga mang-aagaw ng hotel, di ba iyon ang tungkulin natin? Oo, VP Evans. Sa totoo lang, si Evelyn ay ate ko, pero siya ay sinungaling. Isang taong kasuklam-suklam at walang hiya tulad niya. Hindi mo siya pwedeng pakawalan ng ganoon lang. Sino ka ba? Sinasabihan mo siyang kasuklam-suklam at walang hiya? Sa tingin ko talaga gusto mong mamatay. Ano? Anong problema mo? Sino ba ang nagpagalit sa iyo? VP Evans? Tingnan mo, ito ang asawa ko. Ang hotel ninyo na pinayagan kaming gamitin ang Golden Hall? Hindi ba? Dahil iyon sa impluensya ng asawa ko? Mahal, kausapin mo si VP Evans. Ano ang sinabi mo? Na nakagamit kayo ng Golden Hall ay dahil sa asawa mo. Magagamit mo ito, ang ginintuang bulwagan, dahil sa asawa mo. Oo, VP Evans. Sa totoo lang, na-promote na ako bilang tagapamahala ng departamento ng grupo ng Morningstar. Kaya ang birthday banquet ngayon dapat ay Morningstar Group ang nagbibigay sa akin ng gantimpala sa pamamagitan ng pagpapaalam sa iyo na i-host ito sa ang ginintuang bulwagan. Tama ba? Ano ba kayo nangangarap? Ang ginintuang bulwagan, paano ito magagamit para aliwin mga basurang tulad mo? Kung maglakas loob ka pang magsalita ng kalokohan. maniwala ka man o hindi, gagawin ko babalatan ka ng buhay. VP Evans, siguradong nagkakamali ka. Para sa lahat ng ito, si tatay ay makakapagpatunay para sa akin. Tatay, magsalita ka naman. VP Evans, ako si George Carter. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa telepono kahapon na ang lahat ng ito ay dahil sa aking anak na babae? Tama, magagamit mo ito eksklusibo para sa VIP ang ginintuang bulwagan. Talagang dahil sa isang anak na babae, pero gusto kong paalalahanan ka, ilan ba talaga ang anak mong babae? Ilan? VP Evans, mayroon akong 2 anak na babae sa kabuuan. Pero makatitiyak ka,
Dahil itong si Evelyn ay naglakas loob na magpanggap na ang chairwoman ng inyong hotel ngayon. Agad ko siyang itatakwil at mula ngayon, siya at ang pamilya Carter ay walang anumang koneksyon. Tatay, Ano ang ginagawa mo? Ako ang tunay mong anak na babae. May puso ka ba talaga na putulin ang ugnayan sa akin? tama. Ikaw na walang utang na loob na anak, nagalit ka kay VP Evans ng sobrang galit. Ngayon panoorin mo ako na papatayin ka sa pambubugbog. George Carter, naisip mo na ba na ang taong nag-ayos para sa iyo na makapasok sa ginintuang bulwagan ay ang panganay mong anak na babae, si Evelyn? Ano? VP Evans, hindi ka seryoso. Ang panganay kong anak na si Evelyn, janitor lang siya sa hotel mo. Janitor? Kayong mga tao ay napakamakitid ang pangunawa. Nakatayo sa harap ninyo si Chairwoman Evelyn Carter ng Radiance Group. Ano? Talaga bang siya ang chairwoman ng hotel? Imposible yan? VP Evans? Nagbibiro ka lang, di ba? Kayong mga bulag na basura, karapat dapat ba kayong makipagbiruan sa akin? Chairwoman, nagkamali sila sa iyo. Paano natin haharapin ang mga taong ito? Mangyaring magbigay ng utos. Agad natanggalin si David Hayes, maglabas ng industry-wide ban, at dalhin siya sa korte para mabawi ang lahat ng perang dinaya niya mula sa mga empleyado. Opo, security. Chairwoman, kasalanan ko lahat ngayong araw na ito. Bulag ako at nabigo akong makilala ang iyong kadakilaan. Pakiusap, maawa ka, at huwag mo akong tanggalin. David Hayes, dahil sa mga ginawa mo, lahat ng yan, sa tingin mo may karapatan ka makipagtawaran sa akin? Alisin siya. Evelyn, pakiusap wag mo kaming pagdusahan. Magkapatid tayo sa dugo. Pero ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Oo, Evelyn, pamilya tayong lahat. Mula ngayon, ang aming pamilya ay lubos na aasa sa iyo. Pamilya, noong nakipagsabuatan kayo kay tatay para bubugin ako, naisip ba ninyo na magkapatid tayo? Noong pinahiya ninyo ako, Gamit ang pera, noong pinutol ninyo ang ugnayan sa akin. naisip ba ninyo na magkapatid tayo? Evelyn, hindi ba dahil hindi namin alam kung sino ka? Oo, kung alam lang namin na ikaw ay ang chairwoman, wala sa mga ito ang mangyayari, di ba? Kaya sinasabi mo kung hindi ako ang chairwoman dito, ang pang-aapi mo sa akin ay hindi titigil, yun ba? Kalimutan mo na? Ang pakikipag-usap sa iyo ay walang silbi. VP Evans, Palabasin sila mula sa... Golden Hall, ngayon. Ano? Tatay, pwede mo bang kausapin si Evelyn para hindi tayo mapalayas? Kung ito ay lumabas, paano tayo magpapakita sa mga tao? Oo, tatay. Ang mapalayas mula sa Golden Hall, ibig sabihin, hindi na tayo makakaharap sa harap ng mga kamag-anak? Evelyn, ang nangyari dati ay kasalanan ni tatay. Pwede bang huwag mo kaming palayasin? Babalik sa probinsya? Lahat ay pagtatawanan tayo. Mr. Carter, talagang mahina ang memorya mo. Nakalimutan mo na ba na pinutol mo ang ugnayan sa akin? Galit lang si tatay noong sinabi niya iyon. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Alam ni tatay na hindi naging madali ang mga taon na ito. Para manatiling magkakasama ang pamilya, kapayapaan, at pagkakaisa ang pinakamahalaga, di ba? Pagkakaisa ng pamilya? Ang kapal ng mukha mong sabihin iyan. Kung ako ang pinalayas ngayon, pipigilan mo ba? Hindi mo. Kahit gaano pa ang aking nakamit, sa puso mo lagi akong mas mababa kaysa sa aking mga nakababatang kapatid, di ba? Bueno, VP Evans, gawin mo. Ngayon, Sino ang may lakas ng loob na palayasin si Lolo? Jason, nandito ka na sa wakas. Pinapaalis ni Tita Evelyn ang buong pamilya sa labas. Jessica, ang tita Evelyn mo ay ngayon ang chairwoman ng Radiance Group. Kausapin mo ang tita Evelyn mo. Hilingin mong huwag niya tayong palayasin, sige? Ano bang sasabihin ko sa kanya? Ang Starlight Entertainment Group natin ay kasing halaga ng sa kanila. At ako ang eksklusibong pinirmahang artista ng Starlight. Kaya bakit ako matatakot sa kanya? Tama si Jessica. Ako ngayon ay ng Apex Research Institute intern. Talagang pinapahalagahan ako ng mga amo. Ang lakas ng Apex ay hindi bababasa ng Radiance Group. Ngayong nagsanib puwersa ang ating dalawang panig, bakit tayo matatakot sa ng Radiance Group chairwoman? ano? Tatay, narinig mo ba iyon? Si Jason ay nasa Apex Research Institute. Bilang isang intern, Tama iyan. Ang Jessica natin ay isang artista na ngayon. Kumikita siya ng pera, parang tubig. mabuti. Ang ating pamilya talaga ay puno ng talento. Tita Evelyn, akala mo ay malakas ka na ngayon, ha? Lakas loob mong palayasin ang sarili mong pamilya. akin ang hotel na ito. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang mananatili rito. Bakit ko kailangan ng pakialam mo? Masasabi kong sobra kang nagmamalaki. Ngayon, ang Starlight Entertainment at Apex Research Institute ay nagsanib puwersa upang i-blacklist ang iyong hotel. Kakayanin mo ba iyan? At ako. Ako ngayon ay isang tagapamahala ng kagawaran sa grupo ng Morningstar. Kapag nagsumite ako ng request sa grupo, ang Morningstar Group ay i-blacklist ka. Evelyn Carter ng Radiance Group, maghintay ka na lang na malugi. Sige,
Kaya sa wakas, ay nagpakita ka ng iyong tunay na kulay. Akala ba ninyo na kayong iilan ay kayang pabagsakin ang Radiance Group sa pagkakalugmok? Masyadong walang muwang iyan? Walang muwang kami? Hintayin ninyo ang mga regalo sa kaarawan na inihanda namin para kay Lolo ay dumating. Hindi mo na masasabi ang mga ganyang katangahang bagay. Narito na ang mga regalo sa kaarawan. Chairwoman, ang mga ito ay kakadeliver lang bilang mga regalo sa kaarawan. Alam mo ba kung sino ang nagpadala ng mga iyon? Ang $80 million na ito, Jade Scepter, ay regalo mula sa Morningstar Group. Ang $70 million na ito, Yuan Dynasty Blue and White Vase, ay mula sa Apex Research Institute. Ang $60 million na ito, Jade Buddha Statue, ay mula sa Starlight Entertainment Group. Mukhang ang mga bata ay talagang inilaan ang kanilang puso dito. Lumaki na silang lahat. Tigil. Sino ang nag-utos sa iyo na hawakan ang mga regalong ibinigay namin? Ano ang sinabi mo? Ang inyong mga regalo? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Sinabi ko, ikaw ba ay bingi? Ito, $80 million Jade Scepter ay ipinadala ng Morningstar Group. Ito ay malinaw na ipinadala sa aking ngalan. Kay Mr. Carter, Tama iyan. At itong blue and white vase mula sa Apex Research Institute, kung hindi ako nagtatrabaho sa Apex Research Institute. Kaya ba nilang magpadala ng ganyang kamahal na regalo? Eksakto. Ang Starlight Entertainment ay kayang magpadala ng $60 million Buddha statue. Iyan ay dahil din sa aking mga koneksyon. Lolo, nasisiyahan ka ba sa mga regalong ipinadala namin? Haha, nasiyahan. Talagang pinarangalan mo ako ngayon. At tingnan ninyo ang 3 anak ni Evelyn. Pinahiya nila ako ng husto. Liam, Stella, ang birthday banquet ni Lolo ay darating na. Mayroon akong isang Dragon Jade Scepter. Ikaw, ano ang dala mo? Relax, Evelyn. Mayroon akong isang antigong asul at puting porselana na vase. Pareho lang ito. Paano naman ako? Mayroon akong isang Jaditi purple na kahoy na estatwa ng Diyos. Magugustuhan ito ni Lolo. Mabuti. Sige, pumasok na tayo. Nakita mo ba iyon, Evelyn? Huwag mong isipin na ang iyong maruming pera ay nagpapadakila sa iyo. Ang susunod na henerasyon na nagtatagumpay, iyon ang tunay na tagumpay. Eksakto. Ang perang kinikita mo ay tatapon ng iyong mga batang talunan sa kalaunan. Ngunit ang aming mga anak ay mananatiling mahusay. Karangalan ng pamilya, ito na iyon. Oh, talaga? Ngunit, alam mo ba? Ang mga mamahaling regalo sa kaarawan ng iyong mga anak ay hindi kayang mabili. Lahat sila ay ibinigay ng aking mga anak. Tita Evelyn, pwede kang maging basta-basta sa pagkain, ngunit hindi sa mga salita. Huwag mong kalimutan na kaming tatlo nagkaisa ay kayang sirain ang Radiance Group mo. Sige, tawagan mo ang iyong mga backer. Lahat sila. Gusto kong makita. Kung gaano kakayang talaga kayo. Sinabi mo, nakipag-ugnayan ako kay President Shu ng Starlight Entertainment. Hiniling ko sa kanya na agad na short sell ang stock ng Radiance Group mo. Ang iyong kayabangan ay hindi magtatagal. Nakatanggap din ako ng tugon mula sa Apex Research Institute's Vice Director Wu. Apex Research Institute ay opisyal ng sumali sa short selling. Mabuti. sumali na rin ang Morningstar Group. Sa loob ng 3 minuto, ang Radiance Group ay tiyak na mababang karote. Tatay, narinig mo ba iyon? Si Evelyn ay malapit ng maging isang bangkaroteng talunan muli. Kanina lang gusto mo kaming palayasin. Ang Radiance Group na ito hindi na sa iyo sa lalong madaling panahon. Ano ang ipapalayas mo sa amin? Walang utang na loob na anak. Paano mo nagawang sumuway sa mga nakatatanda? Sinusubukan kaming palayasin? Ngayon, malapit ka ng mabangkarote. Ang langit ay nanonood. Ang langit ay talagang nanonood. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Tigil. Oy, Ikaw, pangahas ka. Sinisipa mo ako. Lolo mo ako. Sino mang mang-api sa nanay ko ay dapat mamatay. Subukan mong saktan uli si nanay. Hamon ko. Nanay, okay ka lang? Huwag kang mag-alala. Ayos lang si nanay. Nanay, tingnan mo. Ito si Chloe. Ito si Liam. Ito si Stella. Malaki na silang lahat ngayon. Malalaki na sila ngayon. Mga bata, bumalik na kayo. Ang galing, ang galing. Lola, bumalik na kami. Pasensya na sa lahat ng pag-aalala nitong mga nakaraang taon.
Mula ngayon, kami ay aasikasuhin kayo at si nanay. Mabubuting anak, kayong lahat ay mabubuting anak. Sa inyong tatlong talunan, naglakas loob kayong mag-usap tungkol sa pag-aalaga ng mabuti kay Lola? Hindi makapaniwala. Kayong tatlong talunang walang pera, saan kayo nakakuha ng lakas ng loob? Sa tingin ko, dapat kayong magsimula sa paghingi ng tawad kay Mr. Carter. Kung hindi, ngayong araw walang sino man sa inyo ang aalis. Nasabi ko na iyon. Sinumang mang-api sa nanay ko, dapat mamatay. Gusto mo bang humingi ako ng tawad at aminin na mali ako? Siguro sa susunod mong buhay. Evelyn, ito ba ang edukasyon na ibinigay mo sa kanila? Ang mabubuting anak. Ito ay tahasang paghihimagsik. Walang paggalang sa mga nakatatanda. Binabaliktad mo ang lahat. Walang respeto sa nakatatanda. Noong nakipag-alyansa ka sa mga taong ito para mang-api sa nanay ko. Naisip mo bang ikaw ang nakatatanda? Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba sa akala mo? Pwede mo ba akong sermonan? Tingnan mo ang anak natin. At saka, tingnan mo kayong lahat. Anong karapatan mo ang magpasikat dito? Kayong tatlong walang kwentang talunan, bakit hindi ninyo tingnan ang inyong mga sarili? Paano kayo makakahambing sa anak natin? Teka, ipakita ko sa inyo ang isang bagay. Alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang mga regalong ito? Hindi ako makapaniwalang ang mga regalong ito ay naipadala na. Pero, sayang. Kayo ay hindi karapat-dapat sa ganitong kamahal-mahalang mga regalo. Ano? Hindi kami karapat-dapat? Ang mga regalong ito ay ipinadala ng aking asawa at ng mga kumpanya ni na Jason at Jessica, mga pinagtatrabahuhan nila. Paano mo masasabing hindi kami karapat-dapat? Kaya pala ito ay talagang isang matandang walang silbi na nagsilang ng tatlong talunan. Alam mo ba kung sino ako sa Morningstar Group? Tito Richard, nasa 40 o 50 ka na. Wala bang nagturo sa iyo na manatiling malinis ang iyong bibig? Richard, okay ka lang? Liam, baliw ka ba? Pinapalo mo ang asawa ko? Liam, ang tapang mo. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag sinalungat mo ang Morningstar Group? Tito Richard, suggest ko, imulat mo ang iyong mga mata. Ang sumasalungat sa Morningstar Group ay ikaw. Agad na suspindihin si Richard Smith sa lahat ng posisyon sa Morningstar Group at i-blacklist siya sa buong industriya. Ha. Anong sinabi mo? Gusto mong i-blacklist ako ng Morningstar Group? Sa tingin ko ba, nagpapanggap ka lang. Kunwari, malaking tao ka. Sa loob ng 10 segundo, matatanggap mo ang tawag na yan. Hindi pa naman gabi. At nagsasalita ka na ng kalokohan. Ako ay isang manager ng departamento ng Morningstar Group. Ang Morningstar Group ay hindi kailanman. Richard Smith, May isang araw ka para mag-empake at umalis. magpapatupad ang Morningstar Group. Ng ban sa buong industriya laban sa'yo. Ano? Secretary Clark, sino ang nag-utos nito? Ang presidente ng Morningstar Group, Liam Carter. Ikaw ang presidente ng Morningstar Group? Dahil alam mo na kung sino ako, habang ako'y nasa maayos na kalooban, umalis ka na. Ako'y. Aalis na ako ngayon. Tatay, hindi mo na kailangang umalis. Ito ay Morningstar Group. Malaking bagay. Sa tulong ng Starlight Entertainment at Apex Research Institute na sumusuporta sa atin. Ano ang dapat nating katakutan? Tama iyan, Tito Richard. Ang ating Apex Research Institute hindi rin basta-basta. Starlight Entertainment at Apex Research Institute. Hindi ako makapaniwala na kayo. Talagang sumugod sa panganib ngayon. Chloe Carter, Anong ibig mong sabihin? alam mo ba kung sino ako? Sasabihin ko sa iyo, ang aming Jason ay nasa Apex Research Institute bilang isang junior fellow. Sino ka ba? Naglakas loob kang manguyam sa aking anak? Mang Uyam? Sa tingin ko'y nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ang ibig kong sabihin, hindi lang si Jason Carter ay basura. Kundi lahat ng naririto ay walang pag-asa. Ang kapal ng mukha mo. Chloe Carter, makakontento ka lang ba kung papatayin mo ako sa galit ngayon? Hindi na ba kaya? Noong sabay-sabay kayong mang-api sa aking nanay, naisip mo ba kung gaano siya walang magawa? Chloe, tumigil ka sa paggawa ng eksena. Ang pamilya ba ay hindi naman pinakitunguhan kang masama? Sa tingin ko, ang buong pamilya mo ay mga vampira na dapat ay pinaalis na noon pa man. Tama iyan, anak. Hindi ba kayo nagbebet laban sa Radiance Group's mga stock? Kumusta na? Hindi ako makapaghintay na makita na mabangkarote si Evelyn Carter. Huwag kang mag-alala, tatay. Ang lakas ng Apex Research Institute ay kilalang kilala. Tatawag ako sa aking mga nakatataas ngayon din. Magandang araw po, Ginoo. Maaari ko bang itanong kung ang aming planong ibaba ang stock ng Radiance Group ay malapit ng magtagumpay?
Jason, ibibigay ko sa iyo ang numero ng direktor. Mas mabuting direktang kausapin mo ang direktor. Tatay, tingnan mo. Ito ang numero ng ating direktor. Maaari na akong direktang makipag-usap sa direktor. Siya ang director mo. Talagang pinahahalagahan ka niya. Mukhang ma-promote ka na agad. Bilisan mo at tawagan ang direktor. Jason? Ano ang magagawa ko para sa iyo? Ano? Paano nangyari iyon? Ikaw ang direktor ng Apex Research Institute. Ano? Nagulat ka ba? Direktor, wala itong kinalaman sa akin. Noong binubuli ng mga taong ito ang iyong ina, wala ako doon. Pakiusap. Hayaan mo na. Pakiusap. Huwag mo akong sisihin. Hayaan na lang? Huli na. Jason, ikaw, sa pangalan ng Apex Research Institute, ay naging mapagmataas at mapang-api sa labas. Binubuli ang mga tao gamit ang iyong kapangyarihan. Mula ngayon, ang Apex Research Institute ay wala ng lugar para sa iyo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Anak na lalaki, huwag mo akong takutin. Anong nangyayari? Ang dalawang anak ni Evelyn. Ang galing nila. Lolo, huwag mong hayaan na lokohin ka nila. Ang ating Starlight Entertainment ay hindi pa kumikilos. Oo, tatay. Si Jessica ay nasa kanilang kumpanya at siya ang kanilang pinakapaboritong. Top star. Nasa Starlight Entertainment ako. Bakit hindi ko pa narinig ang isang Jessica Chen? Sino ka ba talaga? Hindi ka man lang karapat-dapat na malaman ang pangalan ko. At naglakas loob ka pang magpanggap na taga Starlight Entertainment. Pupunitin ko ang bibig mo. Jessica, bumalik ka agad at tapusin ang kontrata mo sa kumpanya. Tapusin? Bakit? Dahil na-offend mo ang presidente ng Starlight Entertainment Group, si Stella. Ano? Ikaw? Ikaw ang presidente ng Starlight Entertainment? Oh, Bakit? Bakit hindi pa kita nakita? Hindi mo ba alam ang sarili mong halaga? Kung hindi ka kamag-anak ko, hindi ka man lang makakapasok sa mga pinto ng Starlight Entertainment. Stella, medyo nagkaroon tayo ng hindi pagkakasundo, pero huwag mo itong masyadong seryosohin. Magkaibigan tayo. Noong bata ka pa, kinakarga kita. Sige. Dahil humingi ka ng tawad ng taos puso. Para sa susunod mong proyekto, paano kung ikaw ang bida? Talaga? Saan ang lugar ng paggawa ng pelikula? Ang Badlands. Ano? Stella, ang Badlands ay may komplikadong kapaligiran at mahihirap na kondisyon. Paano kung makatagpo ako ng masasamang tao? Ano ang gagawin ko? Ang kumpanya ay kukuha para sa iyo ng malaking insurance policy. Tungkol sa lahat ng iba pa, huwag kang mag-alala. Mga guwardiya. Ipadala si Jessica sa Badlands. Pakawalan mo ako. Hindi ako pupunta. Pakawalan mo ako. nanay, Gusto nilang mag-short sell ng stock ng Radiance, pero pinigilan na namin ito sa daan papunta rito. Huwag mag-alala. Kayong tatlo ay talagang lumaki na at kaya nang tumayo sa sarili ninyong mga paa. Tatay, Evelyn, huwag mo akong tawaging ganyan. Nabigo ako bilang isang ama at bilang isang nakatatanda. Pamilya at mga kaibigan, maging saksi ninyo ako ngayong araw. Ngayon, formal akong humingi ng tawad sa aking anak na babae. Evelyn, patawad. mga kaibigan at pamilya, sorry talaga. Pasensya na sa gulo ngayon. Iangat ko ang aking baso para sa inyong lahat. Liam? Hindi ka na bumabata. Kailan mo dadalhin ang kasintahan sa bahay? Nanay, dyan ka na naman. Tama. Liam, kaya pa ba ni Lola magkaroon ng apo sa tuhod? Oo, Lola. Mabubuhay ka hanggang 100. Talagang mangyayari iyan. Huwag mo kaming paikutin. Tingnan mo ang sarili mo. Ang panganay, hindi nagbibigay ng magandang halimbawa sa dalawa mong kapatid na babae. Eh hindi ko rin sila mapipilit. Pero hindi mo naman ako pwedeng pilitin. kumusta? Ano? Ang Apex Research Institute ay may resulta na. Sige, babalik ako agad. Ay, naku. Biglang sumakit ang tiyan ko. Pasensya na, sandali lang. Nanay, sa totoo lang, may kasintahan na ako. Ang pangalan niya ay Jessica Davis. Nasa ilalim mo siya, sa Rhea Airlines. Chief Purser siya. Liam, nasa espesyal kang posisyon.
Nag-aalala ako na baka gusto niya ang iyong katayuan at iyon ang dahilan kung bakit siya kasama mo. Nanay? Hindi ganoon si Jessica. Mabait siya. At mabuti siya sa akin. Ako. Napagpasyahan ko na siyang pakasalan. Sige Liam, hanggat mahal ka niya talaga, susuhin ko talaga ang inyong kasal. Kumusta, Chairwoman? Liam, Nanay, bukas ay ang IPO event ng bago kong kumpanya. Kailan ka darating? nasa airport na ako. Dapat ay lumapag na ako sa mga kalahating oras. Magaling! Kaka-check ko lang. Si Jessica ang chief purser sa iyong flight. Alam ko na iyan, syempre. Inisip ko na una makilala ang manugang ko. Magaling nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ka bibiguin ni Jessica. Hihintayin kita sa airport. Chairwoman, ang flight na ito economy class na lang ang natitira. Baka pwede kong i-book ka sa susunod na flight. Okay lang ang economy. Gusto ko lang mabilis makita ang manugang ko. Chairwoman, sigurado ka bang ayaw mong may kasama? Ay, hindi na kailangan. Pupunta ako para makita ang manugang ko. Ang pagdadala ng mga bodyguard ay masyadong formal. At, ipaalam sa team na ihanda ang pondo. Gusto kong ibigay kay Liam isang enggrande at maluwalhating kasal ng siglo. Opo, Chairwoman. Nagtitiwala ako sa paghusga ni Liam. Ngayong may manugang na ako. Ang pamana ng kanyang ama na pulseras, sa wakas ay maipapamana na. Gusto kong personal isuot ito sa aking manugang. Mawalang galang po. Pwede niyo ba akong tulungang hanapin kung saan ang upuan na ito? Ma'am, nandoon po iyon. Sasamahan ko po kayo. Saan ba nanggaling ang lintik na matandang iyon? Bulag ka ba? Pasensya na, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Hindi ko napamahalaan ng maayos ang aking kuponan. Hindi mo pinangasiwaan ng maayos. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Huwag mong pagsilbihan ang mga taong kayang-kaya lang ang pang-ekonomiyang klase. Bakit hindi ka nakikinig? Mahilig ka talagang magpakamura, no? Tuturuan kita ng leksyon. Anong akala mo ginagawa mo? Binibini. Paano mo naman sinasaktan ng iba? Bukod dito, anong masama sa paglipad ng naka-ekonomiya? Ang mga pasahero ng economy class ba ay mababa? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang makipag-away sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Saktan mo ako. At titiyakin kong hindi ka na makakababa sa eroplanong ito. Hindi ko inakalang ang isang flight attendant ay sobrang mayabang. Ang inyong chief purser ay si Jessica Davis. Tama ba? Kunin mo siya. Ngayon na. Gusto ko siyang questionin ng direkta. Ma'am, huwag na po kayong magsalita. Siya ang aming chief purser. Si Jessica Davis. Anong sinabi mo? Siya si Jessica Davis? Anong sinabi mo? Si Jessica Davis siya. Tama. Ako ang hinahanap mo, ang punong purser, Jessica Davis. Natakot ka na, di ba? Kahit na ikaw ang punong purser, hindi ka pwedeng kumilos ng ganito sa eroplano, nang walang ingat, ng sobrang yabang. Ano, hindi mo gusto? Kung hindi, umupo ka na lang sa first class. Ikaw, isang pasahero ng economy, kawawang matanda, anong karapatan mong utusan ako? Binibini, paano mo nasabi yan? Kaming mga pasahero ng economy, anong problema sa amin? Tama, kung ganyan mo kami tratuhin, ng iba, magrereklamo kami sa'yo. Magrereklamo sa akin, hindi ako ipinanganak kahapon. Lahat ng nagreklamo tungkol sa akin ay nailagay na sa aming airline group na blacklist. Ikaw ay wala kundi isang simpleng punong purser. Paano kang balewalain ang mga pasahero? Tatanungin mo ako kung anong nagbibigay sa akin ng karapatan. Ikaw, Stella, ngayon ay ipaalam mo sa kanya malaman kung sino ako. Si Jessica Davis. Ma'am, dapat po kayong magsalita ng mas kaunti. Si Jessica ay kay Liam Carter, fiancé ni Mr. Carter. Iyon ay ang presidente ng Radiance Group, manugang na babae ni Evelyn Carter. Matandang hukluban, ngayon alam mo na ba kung sino ang reyna? Humingi ka ng tawad sa akin ngayon. O, marami akong paraan para harapin ka. Kaya umaasa ka pala sa impluensya ni Liam Carter para maging ganyan ka dominant. Sasabihin ko sa iyo ito, hindi ka pakakasalan ni Liam Carter. Hindi ka kailanman tatapak sa bahay ng pamilya Carter. Anong nagpapasabi sa iyo niyan? Dahil ako ang ina ni Liam Carter. Ang chairwoman ng Radiance Group, Evelyn Carter. Anong sinabi mo? Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw si Evelyn Carter. Kung totoong Evelyn Carter ka, edi ako naman ang reyna ng langit. Pakisabi nga sa akin, bakit ka nagpapanggap na magiging biyenan ko? Security. Jessica,
So matandang lipas talagang nagpapanggap na siya ang tagapangulo ng airline group natin. Hulihin siya. Ikaw, anong ginagawa mo? Tinuturuan ka lang ng leksyonan? Matandang hukluban. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag inaway mo ako. Jessica, huwag na. Matanda na siya, nag-iisa lang, nahihirapan na siya. Huwag mo nang patawan ng parusa. Ang bait mo naman. Layas. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Okay lang ba kayo? Jessica, ikaw! Wala kang respeto sa nakatatanda. Napakasama mo. Hindi papayag si Liam. Akala mo ba hindi ako papatawarin ni Liam? Baka mabigla ka. Mayaman si Liam at madaling utusan. Kailangan ko lang pumitik ng daliri at gagawin niya ang lahat ng sasabihin ko. Lumipad pa nga siya sa Valoria para sa isang auction at binilhan ako ng $5 milyong na brooch na brilyante. Uy, nasaan ang brooch ko? Ang brooch na ibinigay ni Liam, nasaan? Lahat, hanapin nyo. Kapag hindi nyo nakita, sisiwain ko kayong lahat. Jessica, dito lang. Paano nangyari na itong brooch nasira? Ikaw yan. Kung hindi dahil sa'yo, ang brotseng ito hindi mahuhulog sa lupa. Matandang hukluban, sabi mo sa akin, paano mo babayaran? Anong sinabi mo? Ako ang magbabayad? Ikaw ang unang sumalpok sa akin. Ang pagkabasag ng brotsing ito walang kinalaman sa akin. Bakit ako magbabayad? Bakit? Dahil ako si Liam Carter, ang kasintahan ni Mr. Carter. Ang magiging asawa ng presidente ng Radiance Airlines. Ayaw mong magbayad, di ba? Kung gayon, ipagpalit mo ako ng isang bagay na mahalaga. Ibigay mo sa akin ang bag mo. Tingnan ko kung anong uri ng mahalagang bagay ang nasa iyo. Jessica, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Bitawan mo. Akala ko may magagandang bagay sa bag mo. Pero puro walang kwentang basura. Napakahirap mo, kahit isang sentimo wala ka. At naglakas loob ka pang lumaban sa Reyna. Jessica, sinabi lang niya na siya ay Chairwoman Evelyn Carter ng grupo. Ang sinungaling. Oo. Kung hindi dahil kay Jessica na nakakita sa iyong plano, muntik na tayong maloko. Jessica, hindi mo siya dapat pakawalan. Tama. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag nagpanggap kang biyenan ko. Huwag. Liam Carter. Mr. Carter. Maaari bang siya ay talagang ina ni Mr. Carter? Jessica, anong tapang mo? Jessica. Sa tingin ko nakita ko lang sa screen ng phone niya isang litrato niya at ni Liam Carter, isang litrato kasama si Mr. Carter. Oo, nakita ko rin. Jessica, Hindi naman talaga siya ang chairwoman ng grupo natin, di ba? kung bulag kayong dalawa, magpagamot kayo. Tingnan ninyo ang suot niya, mula ulo hanggang paa, hindi man lang umabot ng $500. Maaring siya ang chairwoman natin. Hoy, matandang hukluban, itong brotse ko, babayaran mo ba o hindi? Ikaw, anong ginagawa mo? Jessica, bilang chief purser, masyado kang mayabang. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, hindi ko alam kung ilan pa ang mabubuli mo ng ganito. Ako ang chief purser sa eroplanong ito. Ako ang namamahala, matandang lipas ka, at gusto mo akong turuan ng leksyon. Lalabanan mo ako? Baliw ka ba? Flight supervisor, tawagin ang flight supervisor. Ang flight supervisor sa biyaheng ito si Tom. Nasa ilalim ko siya ng mahigit 10 taon. Kapag dumating siya rito, gusto kong makita, Jessica, kung mayabang ka pa rin. Sino ang tumatawag sa akin? Sino ka? Nasaan si Tom? Tom, sino ba ang naaalala kay Tom ngayon? Jessica, anong kailangan mo sa akin? Victor, nandito ka. Tingnan mo itong matandang bruha. Hindi lang niya sinira ang brotse ko, binantaan pa niya akong saktan. Kailangan mong ipagtanggol ako. Hoy, ikaw! Paano mo nagagawang baligtarin ang katotohanan? Ikaw ay binubuli ang babaeng ito sa buong oras. Nakita nating lahat. Tama iyan. Makakapagtestigo tayong lahat. Itong chief purser ay wala sa tamang asal. Flight supervisor, may gagawin ka ba o wala? Tumahimik kayong lahat, naglakas loob kang manggulo kay Jessica sa eroplanong ito. Siya iyon. Sige, tingnan natin kung ano ang kaya ng matandang ito na gawin. Wala akong pakialam kung sino ka. Hanapin mo si flight supervisor Tom at dalhin mo siya sa akin. Hemp, nakikita kong hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Sasabihin ko sa iyo, ang matandang hukluban na si Tom ay naalis na sa trabaho. Sa flight na ito, ako ang namamahala. Ano ang sinabi mo? Naalis si Tom sa trabaho? Sino ang gumawa nito? Siyempre ako iyon. Sinuyo ko si Liam, sinabi kong galit ako sa makalumang lalaki, at pumayag siyang palitan siya. Ano? Mr. Liam Carter personal na pinalitan siya. May problema ka ba doon? Victor, nabuli ako. Kailangan mo akong ipagtanggol. Huwag kang mag-alala.
Sa flight na ito, walang sinuman ang naglalakas loob na manggulo sa akin. Ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Sa ngayon, dapat nakaland na ang eroplano. Bakit ang telepono ng nanay ko hindi pa rin sumasagot? Secretary Evans, ang mga tao natin, sino pa ang nasa flight na ito? Mr. Carter, bumalik na si Assistant Miller galing sa kanyang business trip at sakay din siya ng flight na ito. Maaari mo siyang tanungin para malaman kung ano ang nangyayari. Assistant Miller, alamin mo ngayon din at tingnan kung anong problema ang na-encounter ng flight ng nanay ko. Oh, Mr. Carter, huwag kang mag-alala, pupunta na ako agad. Excuse me, dadaan ako. Jessica, kayong dalawa, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Relasyon. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Ha 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 ha. Liam, amo lang siya na napapasunod ko. Laruan ko lang siya para masaya. Si Victor ay malakas at fit. Siya ang tunay kong lalaki. Ano ang sinabi mo? Kayong dalawa ay ginawa ito sa likod ni Liam? Jessica, hindi ko kailanman papayagan ang isang tulad mo na pumasok sa bahay ng mga Carter. Matandang hukluban. Tigilan mo ang pagmamataas. Ngayon, para kay Jessica, tuturuan kita ng leksyon. Tara, Victor, gusto kong malaman niya kung ano ang mangyayari kapag ginagalit mo ako. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa ninyo? Oh, kung hindi ito si Liam na Assistant Miller. Ano? Hindi mo ako kilala. Ito si Jessica, siya ang fiancé ni Mr. Carter. NG Radiance Airlines Group. Ang magiging asawa ng presidente. Kung masaktan ko siya, malalagot ako. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ay kasama sa flight na ito. Oo, balak ko sanang tapusin ang flight na ito ng maayos at saka puntahan ang biyanan ko. Sa halip, nakatagpo ako ng bulag na tanga na humarang sa akin. Kita mo? Ang matandang bruhang ito talagang nagpabwisit sa akin. Miller, alam mo na kung ano ang gagawin, di ba? Pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Wala. Sisihin mo lang ang sarili mo sa pagsaktan sa maling tao. Matandang hukluban, lumuhod sa harap ng aming ginang. Jessica, ano sa tingin mo sa ginawa ko? Nasiyahan ka ba? Nasiyahan? Siyempre. Magaling ka, Miller. Victor. Ngayon ikaw naman ang magpakita. Huwag kang mag-alala, titiyakin kong siya ay magiging maayos. Lumapag na ang eroplano. Ano pang hinihintay mo? Kung hindi kayo alis ngayon, sasaktan ko kayong lahat. Bakit hindi ko pa rin matawagan si nanay? Kailangan kong umakyat at tingnan agad. Nanay. Nanay, nasaan ka? May tao ba? Bilisan mo! Ngayon, tayo na lang ang ilan sa atin ang natitira. Magsasaya ako sa iyo. Ha ha ha. Ano ito? Ibalik mo. Ito lang ang tanging alaala na larawan ng asawa ko. Kung maglakas loob kang hawakan ito, pagsisihan mo ito ng mahal. Ha ha ha. Ikaw pala. Larawan ng isang lalaki, ha? Gusto mo ito, di ba? Sige, yumuko ka sa akin ng 3 beses. Narinig mo siya, yumuko. Yumuko na ako. Ibalik mo sa akin ang larawan. Ibalik sa iyo. Sa panaginip mo. Hindi. Jessica, papatayin kita. Matandang hukluban, hinahanap mo ito. Sige, mamatay ka. Buksan mo ang hatch na ito ngayon. Bilis, bilis. Tigil! Liam, anong ginagawa mo dito sa itaas? Hindi ko pwedeng hayaan si Liam makita akong nambubuli ng iba. Hindi sumasagot ang nanay ko sa tawag. Kaya umakyat ako para hanapin siya. Anong nangyayari dito? May nagdulot ng gulo sa eroplano. Kaya naantala ako hanggang ngayon. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Naiinis lang talaga. Tingnan ko kung sinong bulag na tanga ang nagpagalit kay Jessica natin. Liam, ayos lang ako. Hanapin muna natin ang nanay mo. Assistant Miller, sinabi ko sa iyo na hanapin ang nanay ko. Nahanap mo ba siya? Mr. Carter. Tumingin ako sa paligid, ngunit hindi ko nakita ang chairwoman.
May isang manggugulo lang, wala nang iba. Liam, bumaba muna tayo ng eroplano. Paano kung ang nanay mo ay nasa naghihintay sa labasan? Ang pagpabaya sa kanya roon ng mag-isa ay hindi maganda. Pero, Hindi mo rin siya mahahanap dito. Baka nasa labasan na ang nanay mo naghihintay sa atin. Ito ang unang pagkikita ko sa nanay mo at ayaw kong mahuli. sumama ka sa akin. Tingnan natin sa labasan. Maghiwalay tayo. Naunawaan ko. Anak, Nanay, Liam, ano ang problema? Doon, ito ay lahat ng tauhan ang gumagawa. Bakit ka pupunta doon? Narinig ko si nanay na tinatawag ako. Paano naging si Ganing? Carter, kami lang naman ang nandito. Tumingin ka sa paligid. Wala kahit anong bakas ni Ganing. Carter, Tama ang narinig ko. Boses yun ni nanay. masyado ka lang nag-aalala kay Gian. Carter, nagkakaroon ka ng guni-guni. Makinig ka. Bumaba ka muna sa eroplano. Tiyak na sa gate si Gian. Carter, naghihintay sa iyo. Tumatanda na siya. Paano kung naligaw siya? Ano ang gagawin natin? Paano kung wala siya sa gate? Paano kung nandito lang siya? Isipin mo kung sino siya. Ang tagapangulo ng Radiance Group. Kung talagang nasa eroplanong ito siya, hindi ba siya makikilala ng iba? Hindi ba sasabihan ka ng iba? Hindi ba siya kilala ng mga tripulante at pasahero? Bumaba ka muna. titingin ako at saka bababa. Hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin. Hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa iyo. Kung hindi ko mismo makita, hindi ako mapapanatag. Sige, sasama ako sa iyo at titingin. Ginoo, ang lugar na ito ay lugar ng trabaho ng mga tripulante. Hindi pinapayagan ang mga pasahero na dumaan. Umalis ka dyan. Anong nangyayari? Ay, yung flight attendant na iyon ay medyo may diferensya sa pag-iisip. Siya ay nagkakaroon ng mga atake kamakailan. Nagkaroon lang siya ng isa pa. Nahulog lang siya ng mag-isa. Huwag mag-alala, umalis ka na lang. Mr. Carter, Bilisan, ilabas mo siya dito. Umalis ka sa daan. Tigilan mo na ang pagtitig. Huwag mong patagalin si Mrs. Carter. Ikaw, gago ka. Bitawan mo ako. Umalis ka. Anong problema? May naririnig ako sa cabin. Imposible. Malamang na sila ay hindi nag-ayos ng kanilang mga gamit ng maayos. Hindi. Tiyak na may tao doon. Tingnan mo, walang tao. Hindi ito nakatayo ng maayos. Nahulog ito ng mag-isa. Maliwanag kong narinig ang isang bagay kanina. Liam, may nagsabi lang na nakita raw nila ang mama mo sa labasan. Ano? Aling labasan? hindi ka makakawala. Tigilan mo na yan. Umalis na tayo. Tandaan mo ang sinabi ko. Kung makita kita ulit, hindi ka basta-basta makakawala. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Liam, hindi ka pa nakikita ni nanay. Hindi pa kita nakikitang ikinasal. May nasaktan. Tumawag ng ambulansya. Ma'am! Ma'am! Kapit lang. Darating na ang ambulansya. Pakitawagan ng anak ko. Sige, sige, sige. Huwag gumalaw. Tatawag na ako ngayon. Ano ang numero ng anak mo? 1, 3, 9. Ma'am! Ma'am! Bilisan mo. Nahimatay siya. Nasaan ako? Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Doktor, paano ako napunta dito? Isang dumadaan ang nakakita sa iyo sa isang kalsada sa probinsya kagabi, puno ng sugat, walang malay. Tumawag sila sa 911 at dinala ka rito. Marami kang sugat sa malambot na tissue, mahinang concussion, at 2 basag na tadyang. Swerte kang buhay ka. Kailangan mong manatili sa ospital ng hindi bababa sa 1 linggo. Salamat, doktor. Pwede bang hiramin ang cellphone mo?
Kailangan kong tawagan ang anak ko at ipaalam sa kanya. Hindi pa rin makontak. Tinawagan ko na siya ng 12 ng beses mula kahapon. Saan kaya si nanay? Liam, huwag kang masyadong mag-alala. Si Mrs. Carter ay isang may gulang na babae. Magiging maayos siya. Baka may nangyari na bigla, pumunta sa bahay ng kaibigan, at nalobat ang cellphone niya, o nakasilent lang. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Baka tawagan ka niya. Anumang minuto ngayon. Paano ako hindi mag-aalala? Hindi pa niya ginawa ito dati. Hindi sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa text. Nagtanong na ako sa lahat, pero walang nakakita sa kanya. Nanay? Nanay, sino ang gumawa nito? Sino iyon? Sabihin mo sa akin. Pupunta ako ngayon din. Gagawin ko siyang magsisi na sana ay patay na siya. Nanay, sabihin mo lang sa amin, sino ang gumawa nito sa iyo? Oo, nanay. Naghirap ka ng husto. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Ako na ang bahala dito. Nanay, sobrang lala ng sugat mo at sasabihin mong ikaw ang bahala. Sabihin mo lang sa akin ang pangalan. Liam, makinig ka sa nanay. Malaki ka na ngayon. Alam ko pero ito, hayaan mo akong humawak. Chloe, Stella, kayo rin dalawa. Huwag kayong makialam. Siya nga pala, ang iyong kasintahan. Ang pangalan niya ay Jessica, di ba? Oo, nagkakilala na ba kayo? Napakabuti niya, mahinahon at mabait, at sobrang maasikaso siya sa akin. Binalak kong ayusin ang isang formal na pagkikita nyo, pero nitong mga nakaraang araw, hindi kita makontak. Hindi pa. Nitong mga nakaraang araw, napakarami kong ginagawa, kaya hindi pa kami nagkakaroon ng oras na magkita. Pero base sa sinasabi mo, masasabi kong siya ay isang mabuting babae. Papuntahin ko siya sa iyo para magkita kayo. Hindi na kailangan. Sa isang linggo, ang grupo ay magdaraos ng seremonya ng empleyado ng taon. Tiyak na nandoon siya, at doon tayo magkikita ng formal. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. VP Evans, para sa seremonya sa susunod na linggo, may napili ka na bang tao para sa empleyado ng taon? Siyempre, ito ang magiging manugang mong si Jessica Davis. Ano po ang problema, Chairwoman? Huwag siyang gamitin. May nasa isip na akong iba. May isang flight attendant sa cabin crew. Ang pangalan niya ay Stella Brooks. Mabuti siyang tao. Palitan si Jessica ng siya. Opo, Chairwoman. Mahinahon at mabait. Jessica Davis. Bawat suntok na inabot mo sa akin, bawat sampal, bawat sipa, bawat sugat, naaalala ko lahat. Gusto mong pakasalan ng anak ko? Mangarap ka. Jessica, para sa seremonya ng premyo ngayon, itong malaking regalong ibibigay ko sa iyo. Handa ka na ba? Jessica, ang suot mo talaga ang bida sa palabas. Talagang ninanakaw nito ang spotlight. Oh, hindi naman. Nag-ayos lang ng konti. Sige na, Jessica, huwag kang mahiya. Narinig ko kay Shawang sa Human Resources na ang empleyado ng taon ngayong taon ay nakatakda na. Nakapangalan sa iyo. Oh, hindi pa lumalabas ang listahan. Huwag kang magpakalat ng chismis. Oh, Jessica, alam ng lahat na ikaw ang magiging asawa ng Pangulo para sa parangal na empleyado ng taon. Ikaw o wala na? Tama. At narinig ko na ang chairwoman ay personal na magbibigay ng parangal ngayon. Halatang para sa iyo iyon. Tama, Jessica? Sige, tama na. Tigilan nyo na, guys. Pagdating ng chairwoman, mahiya akong marinig niya. Malapit nang bumukas ang pinto. Narito na ang chairwoman. Stella. Siya? Sa lahat ng tao? Stella, hindi ba yan ang trainee flight attendant? Bakit siya? Nasaan ang chairwoman? Hindi ba siya dapat magbigay ng awards? Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? Itong trainee, ha? Anong ginagawa niya rito? Wala akong ideya. Baka pumunta siya ng mag-isa. Baka, pinadala siya ng matandang bruha. Okay lang. Intern lang naman. Hindi siya makakagawa ng gulo. Mga Ginoo at binibini, mga kasamahan, mangyaring maupo. Ang taunang seremonya ng Radiance Group, Outstanding Employee Awards, ay nagsisimula na. Ngayon, ipapahayag ko ang tanggap ng empleyado ng taon ngayong taon. Jessica, congratulations! Hintayin mo lang. Ang empleyado ng taon ng Radiance Group ay si Stella. Stella, teka lang. Aray, Bulag ka ba o ano? Ikaw ang bumangga sa akin. Ano ba yung ugali mo? May nasaktan ka, pero ayaw mong umamin.
Stella, akala mo dahil nakuha mo ang award na yan, ikaw na ang bida. Akala mo kaya mong hamakin ako ng ganyan. Sa tingin ko, ikaw ang walang respeto sa akin. Kaya sinadya mong bumangga sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Alam mong niluto ang award para sa'yo. Pumunta ka rito para lang inisin ako, di ba? Huwag magpaka-inosente. Totoo ba ang award na ito? Alam mo yan sa kaibuturan? Ay, sige na. Sino ang makakapagsabi ng ganyan? Eksakto. Kung hindi, paano magkakaroon ng bagong empleyado tulad niya? Ng empleyado ng taon? Sino ang nakakaalam? Baka ginamit niya ang katawan para umangat. Ano bang pinagsasabi mo? Tigilan mo ang paninirang puri? Sino ka ba sa tingin mo na hinahamon ang Reyna? Hindi ko ginawa iyon. Hindi ako umamin diyan. Matigas ka pa rin ang ulo. Sige, tingnan natin kung gaano ka katagal makakatiis. Jessica, ang paraan ng pagtrato mo sa mga pasahero sa eroplano, anong klaseng ugali iyon? Alam mo. Snob at gold digger. Mga pasahero sa economy class, hindi mo man lang tiningnan, hindi ka karapat-dapat maging chief purser. Anong ibig mong sabihin na hindi ako karapat-dapat? Galing ka sa probinsya, isang promdi. Anong alam mo sa serbisyo? Hindi mo man lang kayang hawakan ng maayos ang isang baso ng red wine. Akala mo karapat-dapat ka. Alam ko lang na bawat pasahero ay nararapat ng respeto. Kahit anong klase pa sila, ang nakikita mo lang ay first class. Mga mayayaman lang. Hindi ka karapat-dapat magsuot ng uniformeng ito. Galing sa probinsya, iyan ang totoo. Hindi ka magbabago, yang aura ng kahirapan. Akala mo ang manalo ng award ay magiging hindi ka magagapi. Sasabihin ko sa iyo, sa kumpanyang ito, ako ang nagdedesisyon. Jessica, sa tingin mo, nakalimutan ko na ang nangyari sa eroplano lubusan? Sa eroplano? Anong nangyari sa eroplano? Sino ang testigo mo? Ikaw, isang flight supervisor at isang chief purser, pinubuli ang mga pasahero sa eroplano. At ngayon sa seremonya ng parangal, pinubuli mo naman ang isang kasamahan. Hindi ba kayo nahihiya? Tuturuan kitang tumahimik. Dinihan mo ang damit ko. Binili ni Liam ang damit na ito, lalo na para sa akin. Haute couture iyon, at nagkakahalaga ito ng 3 milyong dolyar. Kaya mo bang bayaran iyon? Ikaw mismo ang sumalpok sa akin. Hindi ako magbabayad. Hindi ba bayad, ha? Sige, bayaran mo gamit ang damit mo. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Ano ang ginagawa niya dito? Naglakas loob ka bang pumunta dito? Pakawalan mo siya. Kailangan ko bang ulitin ang sinabi ko? Pasensiya na at nahuli ako. Ma'am, Tingnan ninyo kung sino ito. Sinasabi ko lang sa kanila, nasaan ang lintik na matandang babae. At ngayon, bigla kang sumulpot. Ma'am, bakit kayo nandito? Nandito ako para tulungan kayo at ang sarili ko. Upang makamit ang katarungan. Matandang lipas, naglakas loob ka bang pumunta sa seremonya ng parangal ng aming kumpanya at manggulo? Pagod ka na bang mabuhay? Sobra ba talaga ang pagkakalimot mo? Hindi ba nila sinabi sa iyo? Na huwag kang magpakita sa amin? Kaya kayong dalawa ay wala sa eroplano. May ganito pa rin kayong kapal ng mukha? Ano? Hindi mo ba gusto iyon? Alam mo ba kung ano tong lugar na to? Ito ang seremonya ng parangal ng Radiance Group. Ito ba ang lugar para sa isang kawawang matandang tulad mo para pumasok? Kaya kong pumasok sapagkat Ako ang chairwoman ng Radiance Group. ikaw ang chairwoman. Jessica, itong matandang bruha malamang gustong maging chairwoman ng sobra. Sabi mo ikaw ang chairwoman. Saka nasaan ang imbitasyon mo? Ipakita mo nga, Imbitasyon? Hindi ko kailangan ng ganyan para pumunta dito. may sala ka. Hindi mo maipakita. Wala akong imbitasyon. Pero sa listahan ng mga dadalo na ito, sa itim at puti, nakalagay ang pangalan ko. Tingnan mo para sa sarili mo. Evelyn Carter, ikaw ang sumulat ng pangalang ito sa sarili mo, di ba? At peke mo pa ang lagda ng chairwoman, Miller. Halika dito, Jessica, anong meron? tingnan mo ito. Itong lagda dito. Totoo ba o peke? Hindi ko na kailangan tumingin. Peke talaga. Sigurado ka bang peke? Siyempre, ginagarantiya ko na ang taong ito ay talagang hindi maaaring maging chairwoman. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Bago pumunta ngayon, si Mr. Carter mismo ang nagpadala sa akin ng mensahe. Sinabi niya na hindi siya makakarating ngayon. Hiniling niya sa akin na pumunta sa bangkete at tingnan ang mga bagay para sa kanya. Sinabi rin ni Mr. Carter, nasusunduin niya ang kanyang ina mula sa ospital, kaya ikaw lang. Hindi maaring maging chairwoman. Oh? Sinabi sa iyo ni Mr. Carter na susunduin niya ang kanyang ina mula sa ospital. Sinabi rin ba niya sa iyo kung bakit na ospital ang chairwoman? Paano ko malalaman? Hindi sinabi ni Mr. Carter. Pero kaya ko sabihin sa iyo ito. Ang chairwoman ay lumipad ng mag-isa. Sige. Tigilan mo ang paglalaro ng salita. Managinip ka.
Akala mo makakagawa ka ng kwento at makakalusot ka. Assistant Miller ay ginawang napakalinaw. Si Liam ay pumunta para sunduin ang kanyang nanay mula sa ospital. Anong klaseng chairwoman ka? Eksakto. Kung ikaw ang chairwoman, hindi ka ba makikilala ni Liam? Siya mismo ang nag-utos kay Assistant Miller na bantayan ang mga bagay. Dahil nag-aalala siya na may magdulot ng gulo. At ikaw, dumiretso ka sa amin. Pustahan tayo, nalaman mo na wala si Liam ngayon, at pumunta ka para magpanggap na siya. Sayang hindi mo inaasahan si Assistant Miller na dumating, di ba? Assistant Miller, sabi mo si Mr. Carter ang nagpadala sa iyo para tingnan ang mga bagay. Kaya dapat alam mo rin para sa seremonya ng parangal ngayon kung sino ang dapat sana magbibigay ng mga parangal. Siyempre, ang chairwoman ang nagbibigay ng parangal. Pero na-ospital siya, kaya si Mr. Carter ay nagpadala sa akin para mamahala. Paano kung ang chairwoman ay nakatayo mismo sa harap mo? Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Huwag mo siyang pakinggan, Assistant Miller. Siya ay isang manloloko. Matandang bruha, kung hindi ka lalabas ngayon, gagamit ako ng dahas, chairwoman. Chairwoman. Bakit ka nag-isa, nang hindi mo kami sinabihan? Uy, VP Evans, ang galing mo umarte. Itong matandang bruha, magkano ang binayad niya sa'yo? Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Siya ang chairwoman. Kilala ko siya. Kilala mo siya. VP Evans, paano mo mapapatunayan na siya ay ang chairwoman? Dahil lang sinabi mo, di masasabi ko rin ako ang chairwoman. Sinasabi ko ang totoo, siya ang chairwoman, bakit ayaw ninyo akong paniwalaan? VP Evans, hindi naman sa hindi ka namin pinaniniwalaan. Ang timing mo kasi ay masyadong perpekto. Kakasimula pa lang naming magtanong at bigla kang dumating. Itong eksenang ito tiyak na inensayo na. Kayong lahat, may patunay ako. Mayroon akong mga tala ng pulong ng chairwoman. Nakasave ang mga ito sa phone ko. Paano naman? Tiyak na nasave ko ang mga ito. Ano? Nawala rin ang video. VP Evans, ang ebidensya mo ay peke. Maaaring. Wala talaga. Ang phone ko, Ay maayos kaninang umaga. Malamang na isang system update ang nag-delete ng mga litrato. System update. VP Evans, ang iyong kakayahang magkwento ay pangit. Napakahalagang ebidensya. At hindi mo ito na i-back up. Nandito ka ba para sa pulong? O para magpanggap? Chairwoman, ako. Talagang na-save ko ito. Hindi ko alam kung paano. Ayos lang. VP Evans, bigyan kita ng payo. Tigilan mo na ang pagtatanggol sa matandang hukluban na ito. Walang anumang patunay, walang maniniwala sa anumang sasabihin mo. Kita mo, ito ang tinatawag mong ebidensya. Wala ka man lang maipakita na isang litrato. At may lakas ka pa ng loob na magpanggap. Jessica. Tigilan na ang pag-aaksaya ng oras sa kanila. Ang VP Evans na ito ay malamang binayaran ng matandang hukluban na ito. At pati na rin si Stella. Siya ang palaging nagpoprotekta sa kanya. Wala rin siyang kwenta, itapon silang lahat. Turuan din siya ng leksyon. Tama. Kung hindi natin siya papakitaan ng isang bagay o dalawa ngayon, hindi niya malalaman kung sino ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Matandang lipas. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka ngayon at sabihin ng 3 beses, nagkamali ako, aking reyna. Pagkatapos ay pakakawalan na kita. Kung hindi, Lakas ng loob mo. Huwag kang makialam. tatanungin kita sa huling pagkakataon. Luluhod ka ba o hindi? Sige, tamaan mo ako. Sinaktan mo ako. Nawawala ka ba sa iyong isip? Nangangarap ka pa bang maging asawa ng Pangulo? Sino ka ba sa tingin mo? Sinaktan mo ako. Victor, Miller, bugbugin sila. Patayin sila. Sige, papagisingin kita gumising mula sa iyong matamis na panaginip. Hayaan mong ipatugtog ko ito para sa iyo ngayon. Nasaan si Liam? Amo lang siya na kontrolado ko. Pinaglalaruan ko lang siya. Si Victor ay malakas at fit. Siya ang lalaki ko. Tara na, Victor. Ipaparamdam ko sa kanya ang pagsisisi sa pagtawid sa akin. Si Jessica ay nandaraya kay Mr. Carter. Sila ni Victor ay may relasyon. Saan mo nakuha yan? Peke ito. Talagang binago yan. Ang recording na ito ay talagang peke. Kami ni Jessica ay walang sala. Ang mga tripulante makakapagpatotoo. Wala kaming sala. Tama, wala akong nakita. Narinig mo yun? Sabay silang lumilipad araw-araw. Sila ang nakakaalam. Si Stella yan. Lumampas ka na. Wala kang kakayahan at gusto mong yurakan ang iba para umangat. Hindi totoo yan. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Anong nakita mo? Intern ka lang. Naiinggit ka sa posisyon ko. Hinihintay mo lang akong magkamali para mapalitan mo ako. Anong tapang mong siraan ako? Alam mo bang kaya kitang durugin gaya ng langgam? Ganoon kadali. At ikaw, matandang lipas. Akala mo ba sa isang pangit na recording mababaliktad ang sitwasyon? Darating si Liam. Sa tingin mo maniniwala siya sa iyo o kay Jessica? Pagkatapos, ikaw at si Stella ay parehong masisibak. Sige, tatandaan ko ito.
Pagdating ni Liam, walang makakatakas sa inyo. Bakit maghintay? Tatawagan ko na lang siya direkta. Liam, Bakit hindi ko siya maabot? Baka wala naman talaga yung numero. Nagpapanggap ka lang ba? Sino ang tinatakot mo? Panoorin mo ako. Jessica, ikaw din? Ang tanging dahilan kung bakit hindi sinasagot ni Liam, nasa pulong siya, busi siya. Wala siyang oras para sa inyo, mga walang ginagawa. Pero hindi rin niya siya maabot. Baka hindi na si Jessica, ang magiging asawa ng Pangulo. Tumahimik kayong lahat, kung sino man ang magsasalita pa, pagsisisihan niya. Gumagamit ka ng peking recording, tumatawag sa numerong walang sumasagot, at akala mo ikaw ang chairwoman. Managinip ka. Ano pang hinihintay mo? Itong dalawang manloloko. Huwag hayaan na makatakas. Habulin niyo sila. Nasaan ang nanay ko? Miss Carter, nag-check out siya sa ospital kaninang umaga. Sabi niya kailangan niyang pumunta sa isang seremonya ng parangal. Ano? Pero hindi pa siya ganap na gumaling. Sinubukan naming pigilan siya, pero ayaw niyang makinig. See. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob. Hindi mo kilala ang chairwoman? Ako ang vice president? Kilala mo ako, di ba? VP Evans, determinado ka bang pumanig sa isang manloloko? Sinabi ko sa iyo, siya ang chairwoman. Hindi ka naniniwala sa akin, pero hindi kita hahayaang magulo. VP Evans, huwag kang masyadong walang hiya. Hindi mo ito mapipigilan ngayon. VP Evans, ano ang ibig mong sabihin? Si Mr. Carter ang nagpadala sa akin dito para tingnan ang sitwasyon. Ngayong nangyari na ito, paano ako mananatiling walang ginagawa? Mas malaki ba ang autoridad ni VP Evans kaysa kay Mr. Carter? Kunin sila. Hindi mo pinili ang madaling paraan, kaya ngayon ay mararanasan mo ang mahirap. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang namamahala sa kumpanyang ito. Lumuhod ka na at humingi ng tawad habang may pagkakataon ka pa. Kung hindi, palalayasin ka at hindi magiging maganda. Ano ang tinitingnan mo? Mali ba ako? Assistant Miller, di ba? Ano kung ako iyon? Ikaw ay hindi na assistant ni Mr. Carter. Bakit kayo nakatayo diyan? Peke siya. Hulihin ninyo siya. Yamang tao? Assistant Miller? Assistant ni Mr. Carter? Agad na tanggalin lahat ng posisyon niya at tanggalin siya ngayon. Sino ang tinatakot mo? Nag-random call lang. Akala mo matatanggal mo ako. Extra lang siya, pero magaling siya. Assistant Miller, huwag kang magpalin lang sa kanya dahil kung totoo namang may kapangyarihan siya, nakatayo pa ba siya rito? Teka, seryoso? Na-fired na ba talaga ako? Oh my God. Totoo ang sinasabi niya. Siya talaga ang chairwoman. At si Assistant Miller kanina. Kumalma ka. Sinuhulan niya ang isang tao mula sa Human Resources. Peke iyan. Jessica. Ang ganitong bagay ay hindi pwedeng i-fake sa sistema ng grupo. Ano bang dapat ikatakot? Kahit totoo na siya ang chairwoman. Itong insulto ngayon, hindi ko ito palalampasin. Kung umabot man dyan, pareho tayong babagsak. Lahat, tumigil. Nanay, okay ka lang? Anong ginagawa mo sa nanay ko? Ayos lang ako. Hindi nila ako ginalaw. Ang kapal ng mukha mo. Ito ang nanay ko, Evelyn Carter, chairwoman ng Radiance Group. Talaga nga ang chairwoman. Talo na tayo. At kasama rin tayo sa gulo. Liam, hayaan mo akong magpaliwanag. Talagang hindi ko alam. Hindi ko alam na nanay mo siya. Ganyan ang suot niya. Sabi pa niya siya raw ang chairwoman. Akala ko peke siya. Hindi mo alam? Dahil lang hindi mo alam, pinapalibutan mo siya ng mga tao, binantaan at tinakot? Liam, mali ako. Talagang mali ako. Pakiusap, alang-alang sa mga taon nating pagsasama. Patawarin mo ako ngayon. Damdamin? Pagkatapos ng ginawa mo sa nanay ko, at may kapal ka pang magsalita tungkol sa damdamin? Simula ngayon, Jessica Davis ay hindi na ang aking kasintahan. Ang kasunduan ay tapos na. Liam, hindi mo to pwedeng gawin. Lahat ng ginawa ko ay para sa kumpanya at para sa iyo. Nanay, sila ang nagkasala sa iyo. Okay lang ako. Pero may ilang tao dito kailangang harapin ng maayos. Lahat ng narito ngayon, walang aalis. Ang mga humawak sa kanya, ang mga tumulong, at ang mga nanood, bawat isa sa inyo, ay aking sisiyasatin. Assistant Miller, halika dito. Sabi ko lumapit ka dito. Tinatanong kita, noong nasa eroplano ang nanay ko, nakilala mo ba siya o hindi? Mr. Carter. Talagang hindi ko siya nakilala. Ganyan ang suot niya. Anong suot? Kaya tumulong kang bugbugin siya? Tumulong kang pilitin siyang lumuhod? Mr. Carter, si Jessica.
Pinagawa niya ako. Hindi ako nangahas na sumuway. Hindi ka nangahas na sumuway? Sige, tanungin kita ulit. Noong nakaraang buwan, sa account mo, may lumitaw na dagdag na $1,000,000. Sino ang nag-transfer? Iyon. Iyon ay sarili kong ipon. Ang buwan ng sweldo mo ay $25,000. Sino ang maaaring mag-transfer sa account mo ng $1,000,000 ng sabay-sabay? 2 taon ka pa lang dito, nagtatrabaho. Narito ang bank statement, deposito. Ang nagbayad ay personal na account ni Jessica. Akala mo ba napalitan mo lang ang memo at hindi ko malalaman? Liam, iyon ay utang na ibinigay ko sa kanya. Kailangan ng pamilya niya ng pera ng madalian. Tumahimik ka. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Binigyan ka ni Jessica ng pera. Ano ang pinagawa niya sa'yo? Magsalita ka. Mr. Carter, nagkamali ako. Si Jessica ang nagsabi sa akin na bigyan ang matandang bruhang ito ng hirap. Kaya alam mo na siya ang nanay ko at tumulong ka pa ring bugbugin siya? Hindi, Mr. Carter. Hindi ko alam. Mr. Carter, maawa kayo. Napilitan din ako. Sinabi ni Jessica, malapit na siyang pakasalan sa pamilya. Carter, kung hindi ako sumunod sa kanya, hindi ako makakaligtas sa grupo. Pakiusap. Mr. Carter, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Patawarin mo ako ngayong pagkakataon lang. Dalhin siya sa security team. Opo, Mr. Carter, maawa kayo. Mr. Carter. Jessica, simula ngayon, hindi ka na fiancé ko. Huwag ka nang pumasok bukas. Bago maggabi, umalis ka na sa bahay ko. Liam, anong sinabi mo? Sabi ko, umalis ka sa buhay ko. Liam, hindi mo to magagawa. 2 taon tayong magkasama. Tatanggalin mo lang ako ng ganun. Kung alam ko lang na ganito kang tao, hindi sana ako nag-aksaya ng oras sa'yo. Mali ako. Talagang nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala nang pagkakataon. Ang tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Jessica, ano bang pinaglalaruan mo? Buntis ako sa anak mo. 2 buwan na. Hindi mo ko pwedeng tratuhin ng ganito. Seryoso ka ba? Tingnan mo mismo. Nakapangalan sa'yo. Sana ay sorpresahin kita nito ngayong araw. Sino ba naman mag-aakalang? Liam, ayaw mong ipanganak ang anak natin ng walang ama, di ba? Inosente ang bata. Hindi ka pwedeng maging walang puso. Diyos ko, buntis siya. Paano naman si Mr. Carter? Ang ganda naman yan. Pero kung sino talaga ang ama ng batang ito ay pinag-uusapan pa. Ano? Siyempre ikaw. Ikaw lang ang lalaking naging kasama ko. Liam, maniwala ka sa akin. Bumangon ka muna. Ayaw ko. Maliban kung patawarin mo ako, mananatili akong nakahiga. Jessica, ang anak na dala-dala mo, sino ang ama? Kay Liam, siyempre. Ma'am, paano mo ako maaakusahan ng ganito? Akusahan ka? Ikaw at Victor sa eroplano? Nagyayakapan at naghahalikan? Akala mo hindi ko nakita? Ma'am, iyon ay. Pinilit ako ni Victor. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang flight supervisor para patuloy akong harasin. Jessica, ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ang lumapit sa akin. Tumahimik ka, inakit mo ako, binantaan mo ako, at ngayon sinisisi mo ako. Liam, kailangan mong paniwalaan ako. Nabulag ako saglit, niloko niya ako. Pero ikaw lang ang mahal ko. Lahat ng ginawa ko dahil mahal na mahal kita. Natatakot mawala ka. Kaya sinaktan mo ang nanay ko, pinatumba mo siya, at sinipa? Hindi ko alam noon na siya ang nanay mo. Akala ko peke siya. Liam, alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang bata ay hindi maaaring lumaki ng walang ama. Sinasabi mong mahal mo si Liam? 2 kayong taon na magkasama at hindi mo man lang alam ang itsura ng nanay niya. Nagtanong ako. Sabi niya may sakit ang nanay niya at bihirang lumabas. Kaya nang makita mo ang nanay niya na nakahiga sa kama ng ospital, ang unang reaksyon mo ay hindi pag-aalala, kundi bugbugin siya hanggang muntik nang mamatay? Ang bata sa iyong tiyan, hindi mo man lang alam kung kanino, at nangahas kang sabihin na mahal mo ang anak ko? Nanay. Liam, nasa iyo na ang desisyon. Hindi kita pipilitin. Liam, magsalita ka naman. Iiwan mo ba talaga ako? At ang sanggol? Mr. Carter, may ipapakita ako sa inyo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Pagkatapos ng huling flight, bumalik ako sa hotel para kunin ang isang bagay. May nasaksihan ako sa hallway at na-record ko ito. Victor, wag dito. Paano kung may makakita sa atin? Huwag kang mag-alala, sumama ka lang sa akin. Yung tangang si Liam Carter, wala siyang alam. Nagtatrabaho pa sa opisina hanggang gabi. Mr. Carter. Okay ito. Peke? Di ipaliwanag mo yan. Sino yang nasa video? Salamat. Tamang-tama ang ebidensyang ito. Pinagplanuhan mo ako. Sinasadya mong i-film ito para saktan ako. Gusto mo rin bang makapangasawa sa pamilya Carter? Buwisit ka. Nagkataon lang na nakita ko, nirecord ko, dahil naisip ko na si Mr. Carter ay hindi dapat nababalot sa dilim. Liam, iyon ay nakaraan na, di ba? Matagal na akong nakipaghiwalay kay Victor. Pagkatapos kong mabuntis, hindi ko na siya nakita. Jessica,
Inimbita mo ako sa hotel noong nakaraang buwan. Sinabi mong nasa business trip si Liam. Tumahimik. Tumahimik. Inakit mo ako. Binantaan mo ako. Kailangan mong maniwala sa akin. Inakit kita. Ikaw ang laging nag-aaya sa akin. Nasa akin pa ang mga text mo. Tama na. Pareho kayo. Akala mo tanga ako? Sa harap mismo ng aking mga mata, mahigit 1 taon, at sinusubukan niyo pa ring sisihin ang isa't isa? VP Evans, nasaan ang video na kinuha mo? Narito ito. Mula nang pumasok ang chairwoman. Hindi ito tumigil. I-play mo. Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Liam, hindi ko alam na siya ang nanay mo noon. Hindi mo alam? Kaya-kaya mong sakta ng isang matandang babae at hilahin siya sa buhok, paluhodin siya. Sinasabi mong mahal mo ako at gusto mong magpakasal sa pamilya Carter, pero wala ka man lang ng pangunahing kagandahang asal. Paano ako makakasama sa isang tao na sumasaktan sa aking biolohikal na ina? Liam, magbabago ako. Talagang magbabago ako. Patawarin mo ako ngayong 1 beses lang. Magbabago ka? Sinaktan mo siya sa eroplano at sa seremonya at nagkaroon ka ng relasyon kay Victor sa likod ko. Paano ka pa magbabago? Nakita na ng lahat, Jessica Davis at Victor. Sinaktan ang mga pasahero sa eroplano. Inatake ang chairwoman sa seremonya ng parangal at nagkaroon ng relasyon. Lahat ng ebidensya, ililipat ko sa mga nauugnay na departamento. Kayo dalawa. Pupunta kayo sa kulungan ng magkasama. Hindi, Liam, hindi mo ito magagawa. Mr. Carter, nagkamali ako. Sasabihin ko lahat. Buntis ako sa anak mo. Kung sa akin ba ang batang iyan, malalaman natin mula sa DNA test. Liam, ang bata ay hindi maaaring walang ama. Kaya mo bang tiisin? Dalhin sila. Walang malubhas sa pisikal, at normal ang lahat ng kanyang vital signs. Mental lang ang problema, dahil nakaranas siya ng shock, kaya kailangan niya ng ilang araw na pahinga, para kumalma. May mga after effects ba? Basta magpahinga siya ng maayos, hindi naman magiging malaking problema. Pero ang pasyente, ay dumaan sa maraming bagay kamakailan, at sobrang stress. Alagaan mo siya ng mabuti, at pasayahin mo siya. Salamat, Doktor. Huwag kang magmukhang malungkot, dahil ayos lang ako. Noong nakaraan, sinabi mong ayos ka lang. Tapos, tumakbo ka palabas ng ospital at ginulpi ka ng ganito. Hindi ako aalis. Paano ko pa makikita ang totoong kulay ni Jessica? Paano ko pa malalaman kung gaano kagaling si Stella? Stella, talagang marami siyang ginawa para sa iyo. Sa eroplano, noong walang nangahas magsalita, siya lang ang tumayo para protektahan ako. Yan lang ang masasabi mo, Melamita. Nanay, nasugatan ka pa, kaya huwag ka nang mag-alala sa mga bagay na ito. Gumagaling ang mga sugat sa katawan, pero ang mga sugat sa puso ay mas mahirap lunasan. Hindi kita minamadali, dahil ang bagay ng puso ay hindi maaaring pilitin. Pero gusto kong malaman mo na talagang gusto ko si Stella. Ilang araw mo pa lang siya kilala. Ang paghusga sa tao ay hindi base sa tagal ng pagkakakilala. Siya nasa tabi ko noong nasa pinakamahirap akong sitwasyon. Ang ganoong uri ng puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Siyempre, ikaw ang may-ari ng iyong buhay. Kung sino ang gusto mo, hindi ako makikialam. Pero kailangan kong sabihin ito ng malinaw. Si Stella ay isang mabuting babae, kaya tandaan mo iyan. Nanay, alam ko. Buti alam mo. Pagod ako, kaya matutulog muna ako. Stella, anong ginagawa mo dito? Hindi ko ba sinabing hindi mo na kailangang pumunta? Chairwoman, marami kang naitulong sa akin. Paano ko naman hindi pupunta? Sa eroplano, ikaw ang nagbantay sa akin sa buong biyahe. Hindi ko nakalimutan. Natakot ako. Natakot ako na baka saktan ka nila talaga. Okay lang. Nakaraan na lahat. Stella? May kasintahan ka ba? Wala pa. Mabuti. Sa tingin ko, mabuting bata ka. Kapag may oras ka, pumasyal ka sa bahay minsan. Chairwoman, nagbibiro ka yata. Hindi ako nagbibiro. Talagang gusto kita. Sige, titigil na ako. Isa-isip mo yan. Chairwoman, magpahinga po kayo ng mabuti. Aalis na ako. Ingat. Mr. Carter, Tawagin mo na lang akong Liam. Halika, ihatid kita. hindi na. Okay lang. Sasakay na lang ako ng taxi. Dadaan naman ako dyan. Papunta naman ako sa opisina. Ano bang pinag-usapan niyo ng nanay ko? Wala naman. Talaga? Nagpasalamat lang siya sa akin. Hindi ka man lang ba niya nabanggit? Hindi. Imposible.
Ang nanay ko kasi ay tipo na sinasabi ang anumang pumasok sa isip. Sigurado akong sinabi niya sa iyo ang maraming masama tungkol sa akin. Wala naman sinabing masama si Mrs. Carter tungkol sa iyo. Kaya mabuti naman ang sinabi niya. Stella. Salamat. Sa eroplano, sa bangkete, salamat sa pag-aalaga mo sa nanay ko. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ako, ang chief purser. Tungkulin kong protektahan ang mga pasahero. Higit pa iyan sa tungkulin. Inilagay mo ang sarili mo sa panganib at humarap ka para sa kanya. Hindi ko iyon makakalimutan. Mr. Carter? Tawagin mo akong Liam. Kung may kailangan ka, kahit kailan, pwede kang lumapit ng direkta sa akin. Hindi na kailangan dumaan sa assistant ko. Sabi ng nanay ko, gusto ka raw talaga niya. Napakabait ni Mrs. Carter. Bihira siyang pumuri ng kahit sino. Mr. Carter, pumunta na po kayo sa opisina. Sasakay na lang ako ng taxi. Sige, ingat. Liam. Ang kaso ni Jessica, may balita ba tungkol doon? Si Victor at Assistant Miller ay nahatulan na. Si Jessica ay naghihintay pa. Ang batang iyon talagang hindi kay Liam. Bakit maghintay? Kailangan pa nating sundin ang pamamaraan. Makakatulong ito para makalimot siya. Ang bata ay hindi iyo. Oo, siya mismo ang umamin. Malungkot ka ba? Malungkot ako dahil niloko ako. Hindi dahil nawala siya. Liam, karapat-dapat ka sa mas mabuti. Tulad ni Stella na iyon. Ano ang tungkol kay Stella? Ano ang gagawin mo? Na-promote siya bilang cabin service manager. Magaling siya. Inimbita ko siya ngayong gabi para sa hapunan sa bahay. Sa bahay? Hindi ba sinabi mo gusto mo siyang imbitahin sa hapunan? Sinabi ko na dapat mo siyang imbitahin. Hindi ako. Nanay, huwag kang mag-alala sa kanya. Ang babaeng si Stella, binabantayan namin siya para sa iyo. Nanay, kakalabas mo lang ng ospital. Huwag mong alalahanin ng lahat, ang kanilang mga bagay. Hayaan mo silang mga siwa nito. Ang mga landas ng mga bata. Hayaang lakaran nila ang kanilang sariling landas. Nanay, bata ka pa. Huwag lagi kang nagsasabi ng ganyan. Tama iyan. Kailangan mo pa kaming abangan magpakasal at magkaanak. Nanay, mahaba pa ang daan. Mahaba pa ang daan. Stella, kumain ka pa ng karne. Masyado kang payat. Salamat ma'am, kaya ko na, ang sarili ko. Nanay, hindi ka ganyan kasigla sa iyong manugang. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Oh, Liam, namumula ka. Stella, kainin mo ang pagkain mo. Tigilan niyo si Liam, kayong dalawa. Stella, narinig kong ginagawa mo ang manual ng pagsasanay ng kagawaran ng cabin crew. Oh, medyo luma na ang mga lumang pamamaraan. Gusto kong ayusin muli ang lahat. Ang batang ito ay mapagkakatiwalaan. Stella, dalasan mo ang pagbisita kapag libre ka. Busy siya. Tigilan mo na ang pag-imbita sa kanya. Liam, hindi ikaw ang kausap ko. Bakit ang excited mo? Stella, dalasan mo ang pagpunta. Mas masaya. Ma'am, gagawin ko. Si Liam ay madalas mag-isip ng sobra. Nasaktan na siya dati. Pakiusap, maging matiyaga ka sa kanya. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Nanay, ihahatid ko siya. Sige, mag-ingat sa pagmamaneho. Liam, gawin mo na. Napakabait ng pamilya mo. Dalasan mo ang pagbisita. Siya. Salamat sa araw na ito at kay Mrs. Carter. Magpahinga ka. Mm. Magandang gabi. Narinig mo ba? Kagabi, pumunta siya sa bahay ni Mr. Carter ulit para sa hapunan. Na-promote at umaakyat sa hagdan ng lipunan. Talagang may kaya siya. Sino ang nakakaalam kung may kakayahan siya talaga swerte lang siya. Sabi mo pa, trabaho kami ng 10 taon at hindi pa rin makapantay sa isang hapunan lang niya.
Kumusta, Manager Brooks? May mga tao. Mula sa dukha naging mayaman. Tama ka. Hindi ka mainggit doon. Siya? Isang manager? May koneksyon siya sa itaas. Ano ang inaasim mo? Brenda, anong meron? Manager Brooks. Narinig ko pumunta ka kay Mr. Carter kagabi, ha? Wala. Gusto lang itanong tungkol sa mabilis mong promotion. Ano ang sikreto? Kaming mga dating kasamahan ay nagtrabaho ng 10 taon, pero hindi makapantay sa iyo. Nakipag-dinner ka kay Mr. Carter, hindi ba? Brenda, ang data ng aking pagganap, nasa sistema lahat. Kung sa tingin mo ay lumabag ako sa anumang patakaran, maaari mo itong i-report. Report? May connection ka sa itaas. Sino ang maglalakas loob mag-report? Bibigyan kita ng payo. Huwag mong isipin na talagang papakasalan mo ang pera para kay Mr. Carter. Ikaw ay isang bagong bagay. Kapag nagsawa siya, iiwan ka niya. Ikaw, Brenda, tapos ka na ba? Mr. Carter? Ako. Nagbibiro lang ako. Kamakailan, maraming chismis. Sinasabing na-promote si Stella dahil sa connections. Linawin ko lang, hindi siya ang humabol sa akin. Ako ang nanliligaw sa kanya. Ang promosyon ni Stella bilang manager ay dahil sa kanyang pagganap sa flight at sa seremonya ng parangal. Ang data ng kanyang pagganap, mga ebalwasyon ng pasahero ay lahat na itala ng kumpanya. Maaaring suriing anumang oras. Kung may problema, sabihin sa akin ng harapan. Kung magpapakalat ka ng chismis sa likod ko at maglalaro, ang kumpanya ay may mga patakaran at hindi ako magiging maluwag. Brenda, ang sinabi mo, ipapaimbestiga ko sa HR. Kung may anumang paglabag si Stella, hindi ko siya tatakpan. Ngunit kung inggit at paninirang puri lang, haharapin mo rin ang mga kahihinatnan. Mr. Carter, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Pasensya na, nalate ako. Salamat. Kung may ganitong mangyari muli, sabihin mo sa akin ng direkta, huwag mong tiisin mag-isa. Ako. Wala akong taong mapagsasaluhan. Palagi akong nag-iisa. Hindi na. Alam kong nandito ka. Salamat. Iniisip mo pa ba ang kahapon? Miss ko sina nanay at tatay. Maagang namatay ang nanay ko, tapos nawala rin ang tatay ko. Alam ko mula pa noong bata ako na kailangan kong umasa sa sarili ko sa lahat ng bagay. Kung mabuli ako, titiisin ko lang. Kung pagtawanan ako, titiisin ko lang. Dahil walang susuporot sa akin. Mula ngayon, hindi mo na kailangang pasanin mag-isa. Kailangan ko ng oras. Hihintayin kita. Ihahatid kita. Siya. Pinakikinggan mo ba ito lagi? Sabi ng nanay ko na ang pakikinig dito habang nagmamaneho ay nagpapakalma sa akin. Tama ang nanay mo. Gusto ka talaga niya. Gusto ko rin siya. Ako, Magmaneho ka na lang. Salamat sa ngayong araw. ihahatid din kita bukas. Lagi kitang ihahatid. Siya. Stella, salamat sa pagpunta. Chloe, may kailangan ka ba? Gusto lang kitang kausapin tungkol kay Liam. Hindi siya magaling sa mga salita, pero seryoso siya sa mga bagay. Yung Jessica Davis na dati niyang niligawan, akala niya totoo at gusto niya itong pakasalan. Pero niloko lang pala siya nito sa loob ng 2 taon, alam ko. Maingat na siya ngayon. Hindi naman dahil ayaw ka niya, pero natatakot siyang magmadali. Natatakot na takutin ka, at natatakot na masaktan ulit. Ayoko rin siyang pilitin. Yan mismo ang sinasabi ng nanay ko. Masyadong maalalahanin. Pero sinabi rin ni nanay,
Ang karakter ang pinakamahalaga. Ipinagtanggol mo siya sa eroplano at iyon ang nagpasya sa kanya. Talagang sinabi yan ng nanay mo? Hindi nagsisinungaling si nanay. Sabi niya ikaw ang napili niya. Bigyan mo ng pagkakataon si Liam. At bigyan mo rin ang sarili mo. Sulit siya. Ayos na. Siya nga pala, Sabado. Gusto raw ni nanay na pumunta ka sa bahay para kumain ulit. Stella, talagang hindi ko kailangan bumili ng napakaraming damit. Sino ang nagsabing para sa iyo yan? Para kay Liam yan. Nakikita ka niya sa uniform araw-araw. Hindi niya maialis ang tingin sa iyo. Anong kalokohan yan? Subukan mo ito. Sabi ni Liam, maganda ka sa mga light colors. Kailan niya nasabi yan? Yung litrato mo na bumababa sa kotse niya noong araw na yun, tiningnan niya yun ng 3 beses sa bahay. Stella! Tara, dito ako maghihintay. Ang ganda nito. Mapapahanga si Liam. Hindi ba masyadong matingkad? Matingkad? Anong ibig mong sabihin? Bata ka pa, dapat magsuot ka ng matingkad na kulay. Sige, bili na! Tungkol sa anonymous na reklamo laban kay Manager Brooks, natapos na ng kagawaran ng pagsunod ang investigasyon. Ang konklusyon ay walang batayan ang reklamo. Ang record ng trabaho ni Manager Brooks, mga review ng pasahero, at data ng flight lahat ay mahusay. Ulitin ko. Si Manager Brooks ay umasa sa kanyang sariling kakayahan para makarating sa kinatatayuan niya ngayon. Sino man na sumubok ng mga lalang ay makikipag-usap muna sa akin. Partikular na inutusan tayo ng chairwoman na protektahan si Stella. Sabi niya, si Stella ay isang tao na pinahahalagahan niya ng husto. Tapos na ang pulong. VP Evans, salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. Huwag mong biguin ang chairwoman. Hindi ko gagawin. Pinabati kita, Manager Brooks. Nandito si Mr. Carter. Sabihin mo oo. Sabihin mo oo. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko na sa iyo, simula ngayon, sa bawat shift, susunduin kita. Naisip mo na ba? Oh, Ito ay iniwan ng lola ni Liam. Gusto ko na itong ipasa sa aking manugang na babae. Mrs. Carter, hindi pa kami. Hindi kita minamadali magpakasal. Tungkol ito sa pagtanggap sa iyo kung sino ka. Itago mo. Salamat, Mrs. Carter. Nanay, kontento ka na ba? Isa pang hakbang. Kailan ang kasal? Huwag magmadali. Marami pang oras. Kung makikita tayo ng iyong tatay ngayon, matutuwa siya. Nasa langit na si tatay. Ipagmamalaki ka niya, nanay. Marami pang oras. Marami pang oras.